1 taon. Pagbalik ko sa 40 taon ang nakalipas, 1 taon na ang lumipas. Para sa 40 taon sa hinaharap, ang lulupig sa buong mundo, ang mga sandatang antimatter na maagang isilang, ito ba ay tama o mali? Shaoli, bakit mo ako hinahanap ng ganito kaapura? May problema ba? Oh, Dean. Ang Antimatter Annihilation Cannon ay nakatakdang subukan sa Makalawa. Nandito ako upang suriin ang prototype nito. Wag na. Ako na ang bahalang magbantay dito. 10 taon na ang nakakaraan, ginamit ng Amerika ang banta ng ika-5 henerasyong hydrogen bomb para maghari-harian sa buong mundo. Ang hindi nila inaasahan, binuo ng Great Shia isang sandatang higit sa 100 beses na mas malakas. Sandatang antimatter. Tunay ngang si Dr. Zhang ang pinakamahusay sa Great Shia bilang isang siyentipiko dahil nag-iisa niya itong binuo ng mag-isa. Dahil din ito sa tulong ng napakaraming mahuhusay na siyentipiko, sa Great Shia pati na rin ang aking ama. Ikaw. Kaya naman dapat makuha ng Amerika ang teknolohiyang ito, hindi namin hahayaang ang Great Shia ang maging makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay isang taksil sa bayan. Pagbabayarin kita upang makuha ang prototype na ito. Ang pananaliksik sa antimatter teknolohiya ng Great Shia ay mapapaatras ng 50 taon. Ha. Mas mabuti pang sirain ko na lang ito, kaysa hayaang ang yaman ng Great Shia ay mahulog sa kamay ng mga dayuhang tulad nyo. Sandatang antimatter, naka-on, magsisimula na ang countdown. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mo ba akong isama sa parusa mo? Patayin mo ito ngayon din. Pag-usapan natin ito ng maayos. Kung papayag kang sumama sa Amerika, pangako, hahayaan kitang makatakas. Ha. Baliw ka, isang baliw. Sa lawak ng lupain ng bansa, magaganap na ang inaasahang kaganapan. Tay, tama na ang pag-inom po. Hayaan mo akong uminom, pabayaan mo ako. Hindi pwede, Tay. Tingnan niyo po ang dati niyong naiisip ng mga sandatang antimatter. Nagawa ko na po itong. Hoy! Tay, ano po ang ginagawa niyo? Kayo? Dahil sa walang kwentang mga pangarap na iyan, pinaalis ako ng Academy of Sciences, itinaboy sa bukid para magsaka. Kahit ang nanay mo, na may malalang sakit, ay hindi ko man lang nagawang dalhin sa ospital para magamot. At ngayon ikaw, sa bagay na iyan mo pa rin sasayangin ang oras mo? Tay? Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Ang sandatang antimatter ay isang panaginip lamang. Ang sandatang antimatter ay pangarap na hinding-hindi magaganap. Tay, sabi nila nagde-develop kayo ng mga kagamitang pandigma para lang magpasimula ng kaguluhan. Dahil lang sa mababaw na rason na iyon, pinalayas kayo sa Academy of Sciences. Naniwala rin ba kayo sa mga sinasabi nila? Tama ang iniisip nyo. Ang isang bansa, kung walang malakas na puwersang militar, ay mamaliitin lang ng iba. Anong gagawin nyo? Walang problema sa teorya ng proyekto ko. Bakit nabigo ang eksperimento? Zhang Guoqiang, ang pagsasagawa mo ng eksperimento sa kagamitang pandigma ay nakakuha na ng atensyon ng mundo. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang dinala mo sa ating Academy of Sciences? Napakasaway mo. Han, Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan sa akin. puro kagamitang pandigma lang ang nasa isip mo. Hindi ka karapat-dapat maging isang siyentipiko. Hindi ka tinatanggap sa aming Daksha Academy of Science. Tama, Alice. Hindi ka dapat manatili sa Academy of Sciences. Halata namang may masama kang balak. Zhang Guoqiang, sa lihim na paggawa ng mapanganib na sandata at pagtatangkang magsimula ng gulo sa mundo, ngayong araw ay formal ka ng itinitiwalag sa Academy of Sciences at ipapatapon sa probinsya. Hanggat walang abiso, hindi ka na magkakabalik. Dalhin na yan. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Hindi pwedeng ganito. Tay, talaga bang susuko na kayo? Ang makabalik sa Academy of Sciences at paunlarin ang pananaliksik sa Great Shia. Hindi ba yan ang pangarap niyo habang buhay? Nawala lang ako sa sarili kanina. Pero ang mga bagay na ito, huwag mo na uling babanggitin. Matagal ko nang binitawan ang mga pangarap na yan. Ngayon ang militar ng ating Great Shia ay dinadaig na ng Amerika at paulit-ulit tayong hinihiya sa mundo. Kapag nagawa natin ang antimatter weapon, maililigtas natin ang katayuan ng Great Shia sa mundo.
Ayaw niyo bang sumubok muli? Ako? Tay, ngayong araw na ito, ang lungsod ng Long ay may seleksyon para sa Academy of Sciences. Pumunta tayo at sumubok. Kapag nakapasa tayo, magkakaroon tayo ng pagkakataong mabuo ang tunay na antimatter weapon. Pero, wala naman akong anumang napatunayan. Ang inyong teorya, ang pinakamalaking tagumpay niyo. At kapag tinanggap nila ang inyong teorya, naniniwala akong tutulungan kayo ng Great Shia na gawing totoo ang sandatang ito. Hi. Sige. Susubok ako muli. Ayos. Magkatulong tayong mag-ama, siguradong magtatagumpay tayo. Hi. Tay, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo na tama ang inyong teorya. Ang antimatter weapon, nabuo ko na ito. Gagamitin ko ito para patunayan ang galing nyo at para magmakaawa ng tawad sa inyo. Ang mga plastic na tao sa Academy. Hello, boss? Pwede na tayong umalis. Ito na yon. Tara na. Sige. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo para sa kauna-unahang pagpili ng mga bagong miyembro ng Academy of Sciences sa pamamagitan ng live broadcast. Sunod, ipapakilala ko ang mga magsisilbing hurado para sa seleksyong ito. Narito sila, ang direktor ng Physics Institute of the Academy of Sciences at ang tagapangulo ng Dakshiahua Academy, Elder Gu. Maligayang pagdating po. At ang Chancellor ng Academy of Sciences, ang nagtatag ng physics sa Great Shia, si Elder Jia. Maligayang pagdating po. Gayon din po, ang taong naging vice-presidente ng Academy of Sciences sa edad na 40, ang henyo sa physics, Professor Chen, isang masigabong palakpakan po. Maganda ang kinalabasan ng ginawa nating live broadcast para sa pagpili na ito. Oo. Ha ha ha. Para lang tayong pinapanood ng mga ordinaryong tao na para mga payaso. At kukuha pa tayo ng mga tao sa labas para pumasok sa Academy of Sciences. Nagtataka lang ako, kailan pa bumaba ang antas ng Academy of Sciences ng ganito? Sino kaya ang hangal na nakaisip ng palpak na plano ito? Total tinanggap na natin ang pera nila. Paboran na lang natin sila at wag na tayong magreklamo. Sige. Sa pintuan ng Academy, hindi ko alam kung gaano karami pang tao ang naghihintay na may dalang makakapal na pera. Salamat po. Batiin po natin ang kalahok na pang-20, matagumpay siyang nakapasa sa pagpili ng Academy of Sciences. Bakit? Ang imbensyon ng pang-20 ay kaparehong-kapareho ng sa akin. Bakit siya nakapasa habang ang sa akin ay hindi? Kino-question mo ba ako? Bakit? Para saan ba ang lahat ng ito? Bakit? Bakit? Ay, oo nga. Elder Gia, gusto ko lang magtanong, bakit sa magkaparehong imbensyon ay ang pang-20 nakapasa? Hehe, nagbigay ang tatay niya ng donasyon na $500 milyong para sa bagong laboratorio. Ang ganoong klase ng suporta, hindi ba't nararapat lang na pahalagahan? Ahahaha. Tama. Tama ka. Dapat silang suportahan. Nararapat silang suportahan. Haha. Bakit ito kailangang mangyari? Anong pagpili? Katulad lang din ito ng dati. Isa lang itong palabas ninyong tatlo para paboran ng mga mayayaman. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung makakatakas pa kayo sa batas. Anak, tingin mo ba ay makakabalik pa ako sa Academy? Huwag kang mag-alala, Tay. Walang problema. Sunod, atin namang salubungin ang susunod na kalahok. Zhang Guoqiang. Tuloy po kayo. Ikaw? Kilala kaya ng tatlong ito ang matandang iyan? Hindi naman siguro. Mukhang normal na at ordinaryong tao lang naman siya. Sa inyong tatlo, kilala niyo po ba ang kalahok na ito? Kilala namin siya. Hahaha. Siyempre, kilala namin siya. Siguraduhin ninyong maayos ang pagdala sa paksa, malinaw na magkakilala sila, tuklasin nyo ang lihim na kwento nila para sa akin, at huwag palalagpasin ang kahit anong pagkakataong mag-trending. Pwede kayang ang matandang ito ay isa pa lang mahiwagang eksperto? Hahaha. Mahiwagang eksperto? Siya?
Isa lang naman siyang pinalayas ng ating Academy of Science na walang silbi. Ano? Nakapasok sa Academy of Sciences pero pinalayas? Hindi ba't permanenteng trabaho na iyon? Gaano kaya kalaki ang kasalanang ginawa niya para paalisin siya? Talagang hindi mo mahuhusgahan ang tao sa labas lang. Ibig sabihin po ba nito ay dati rin kayong academician sa Academy of Sciences? Ako nang sasagot para sa kanya. Ang taong ito ay isa palang matinding masamang elemento na maghapon na lang sa Academy of Sciences ay walang iniisip kundi ang gumawa ng mga kagamitang panggyera. Panahon na ng kapayapaan ngayon at ang pag-aaral mo sa mga ganyang bagay, saan mo gagamitin? Tama. Lagi na lang siyang nagkakalat ng mga negatibong teorya sa Academy. Ang bansang Amerika ay bukas ang loob sa pagsuporta sa ating teknolohiya pero siya, palagi niyang iniisip na ang iba ay may masamang balak sa atin. Masyadong madumi ang kanyang pag-iisip. Diyos ko! Bakit ganito kakitid ang utak ng taong ito? Ayaw niya bang umunlad ang grade siya? Nakakasuka. Walang hangganan ang siyensya. Zhang Guoqiang, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin iyan naiintindihan? Tingnan nyo, kahit sa ganitong pagkakataon, napakasarili mo pa rin. Hindi ka ba pwedeng maging mapagbigay sa mga dayuhan at magkaroon ng konsiderasyon, ha? Walang hiya. Malinaw na kayo ang nakikipagtulungan sa mga banyagang laboratorio para kurakutin ang pondo sa pananaliksik. At dahil natatakot kayong malaman ng tatay ko, ay sabay-sabay niyo siyang pinalayas. Hindi ako masamang tao. Nag-aaral ako ng depensa dahil gusto kong ang great Shia natin ay magkaroon ng mas malakas na boses sa buong mundo. Hemp, manahimik ka. Sa panahon ngayon na ang mundo ay payapa na, tingnan mo, sino pang maniniwala sa mga linyahan mo? Sa tingin ko, gusto mo na talagang gumulo ang mundo. Ikaw, mabuti pang umuwi ka na lang. Bumaba ka na. 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 Director, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon? Zhang Guoqiang, hindi sa ayaw ka naming bigyan ng pagkakataon. Sadyang ito ang gusto ng nakakarami. Tingnan mo, meron pa bang naniniwala sa'yo? Hay! Makinig ka sa payo ko. Bumaba ka na. Sa tanda mong iyan, huwag ka nang magpahiya pa rito. Anong depensa pang pinagsasabi mo? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo na naghahangad ng gulo? Director, kaya kong. Ang may sandata pero hindi ginagamit ay iba sa walang sandata sa simula pa lang. Ang mga ninuno natin ay nag-alay ng buhay at lahat na para lang makagawa ng proteksyon sa bansa. Hindi mo ba talaga alam kung bakit? O sadyang, sasabihin mo rin ba na sila ay naghahangad lang din ng gulo? Hoy! Sino ka ba? Anak, umuwi ka na. Oh, kaya naman pala. Anak ka ng walang kwentang taong ito, ha ha ha. Ang ating mga ninuno, noong gumagawa sila ng atomic bomb, abacus lang ang gamit nila sa pag-compute, pero determinadong makuha ang tamang datos. Ganito na lang ba ang tingin nyo sa pinaghirapan nila? O baka naman ang sinasabi nyo, kaya ng mga Amerikano, o hindi kaya nating mga taga-Daksha? Sino ka ba sa akala mo? Para mga has na magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa harap namin. Akala mo ba wala kaming alam? Tama ka naman na kailangang tapatan ng Amerika na gumawa ng sandatang hindi pahuhuli sa mga kagamitang pangdigma nila. Pero sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling gawin iyon, ha? Puro ka lang naman daldal. Madali lang talagang magsalita. Sinasabi ko sa inyo, ang dahilan kung bakit komportable kayong nakaupo diyan bilang mga hurado ay dahil sa sakripisyo ng ating mga ninuno sa pagbuo ng nuclear missiles at satellite. Kung wala ang mga iyon, papansinin ba ng mga Amerikano ang mga taga-Daksya? Magkakaroon ba tayo ng kapayapaan sa panahong ito? Tama na. Sa tingin ko, isa ka lang estudyante sa high school. Ikaw, isama mo na ang iyong walang kwentang ama at lumayas na kayo rito. Kapag nakatapos ka na ng kolehiyo, saka mo na kami kausapin tungkol sa mga ganyan. Nakalimutan mo bang ang tatay mo ay dati pang pinalayas para magsaka sa probinsya? Saan siya kukuha ng oras para turuan ang anak niya? Hindi lang sa kolehiyo, kahit sa high school. Mukhang mahihirapan kang makapasa, ha? Sa kolehiyo, kahit anong kolehiyo sa buong Daksya, walang paaralan na hindi ko kayang pasukan. Ay, Zhang Guoqiang, baliw din ba tong anak mo, ha? Magkapareho talaga kayong mag-ama. Puro kahibangan ang sinasabi nyo araw-araw. Sino ba siya? Sa akala niya, siya ba ang top scorer sa entrance exam ng lungsod ng Long? Oo, hindi nga ako ang top scorer ng lungsod ng Long. Dahil ako ang top scorer sa buong bansa. Sinungaling ka. Ang top scorer ngayong taon ay nakakuha ng perpektong score. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa Daksya. Akala mo papantay ka. Paano nyo nasisiguro na hindi ako ang taong yon? Siya ang estudyanteng ako mismo, ang nakatalagang mag-recruit ngayong taon. Nasa akin ang numero niya. Elder Gu, tawagan nyo na agad siya para mabuko ang epa na sinungaling na ito. Sige, humanda ka ngayon. Magpanggap ba naman, bilang top scorer, talagang wala ka ng takot. Hello? Ikaw nga talaga ang misteryosong top scorer ngayong taon. Wow! Hali kayo, bilis! Bilis, bilis!
Nagpakita na ang misteryosong top scorer sa bansa. Hinamon niya pa ang mga propesor ng Academy of Sciences. Patingin nga. Ako. Halika rito, bilis, mahal. Ang top scorer sa entrance exam, ipinagtatanggol ang tatay niya at nakuha pang kalabanin ang mga taga-Academy of Sciences. Director, ang livestream ng audition sa Academy of Sciences ay lumampas na ng 2%. Bilis. Sabihan mo ang mga tao, dapat manatiling nakatutok ang lahat. Buksan niyo ang lahat ng live connection. Sino ang mag-aakala na ganito kalakas ang traffic sa isang audition? Hindi ko ito inaasahan. Napakaswerte ko. Ano naman kung top scorer siya? Kulang lang sa pansin at wala pa ring kwenta. Elder Gia, ang estudyanteng ito ay sa buong kasaysayan ng Dacia ang kauna-unahang nakakuha ng perfect score sa entrance exam. Ano naman ngayon? Ano? Iyong perfect score ay dahil lang sa swerte niya. Kapag kinalaban yung Academy of Sciences namin, kahit pahenyo siya, may paraan kami para siya habang buhay ay hindi makaangat. Ehem, tama na yan. Bata, hindi sa ganyang paraan ang pagpapakitang gilas. Kahit paano ay isa ka sa pinakamagaling sa henerasyon nyo. Kaya hindi na kita papatulan, isama mo na siya paalis. Baka sakaling pang araw ay payagan pa kitang maging estudyante ko. Pasensya na, pero hindi ko kailangan ng mga mapagpanggap at manlulokong gaya nyo para maging guru ko. Anong ibig mong sabihin yan? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Host, hindi naman siya kalahok, di ba? Paalisin nyo na siya agad. Kailangan pa nating sundin ang mga patakaran dito. Ito po, pasensya na estudyante, ayon sa patakaran, dahil hindi ka naman kabilang sa mga kalahok, ay hindi ka maaaring umakyat sa entablado. Pasensya na talaga. Ngayon ay gagamitin nyo pang dahilan na hindi ako isang kalahok? Kayong tatlong respetadong propesor, huwag nyo sabihing natatakot na kayo? Sige, napakadaldal mo talaga. Bibigyan ka namin ng pagkakataong ipakita ang iyong imbensyon. Ang imbensyon ko ay ang dati nyo pang minaliit at tinawag na walang kwenta na unang iminungkahi ng aking ama ang antimatter energy cannon. Sige na, naiintindihan ko na. Tanggal ka na. Anong antimatter energy cannon ang pinagsasabi mo? Antimatter energy cannon? Bata, alam mo ba kung ano talaga ang antimatter energy cannon? At naglakas loob kang magyabang. Siyempre, alam ko kung ano yon. Ang antimatter, kapag bumangga sa regular na materya, ay magdudulot ng annihilation reaction. Mula rito ay lalabas ang isang napakalakas na enerhiya. Ang conversion rate ng enerhiyang ito, umaabot ng 100%. Higit na mataas kaysa sa 10% ng isang nuclear bomb. Mas madaling matindihan, ito ang halimbawa nito. Ipagpalagay natin na ang nuclear bomb ay isang butil ng bigas na inihagis sa isang lawa. Ngunit ang kaparehong timbang ng antimatter weapon ay katumbas ng isang tangke ng gas na inihagis sa parehong lawa. At ang antimatter weapon, hindi tulad ng nuclear weapons, ay walang dulot na radiation sa paligid. Ito ay malinis at napakabisa. Ang mga impormasyong yan ay madaling hanapin sa internet. Ano namang silbi niyan? Ang pagkuha ng antimatter ay tila pag-abot sa langit. Imposible. Alam ko naman iyan. Ito ang pinaka-importanting hamon sa mga antimatter weapon kung paano iimbak at kukunin ang antimatter. Alam mo naman pala. Alam mo naman pero puro ka pa rin kayabangan. Dahil nagawa ko na ito. Paano ito mangyayari? Hindi ito posible. Isang problema na kahit ang lahat ng scientist sa mundo ay hindi nagawa, tapos sasabihin mong nasolusyonan mo na. Naghahanap ka lang ng atensyon. Nagpapapansin ka lang. Tama. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng antimatter energy cannon? Para magsalita ng ganyan? Anong ibig sabihin? Ang antimatter cannon ay nangangahulugang lubos na lakas sa larangan ng sandata. Alam nating lahat na ang mga nuclear weapons ay may seryosong nuclear pollution. Kapag ginamit ito, hindi maiiwasang magkaroon ng hinanakit ang ibang bansa at maaari pa tayong ituring na kalaban ng buong mundo. Kaya naman, nuclear weapons ay madalas nagsisilbi lamang bilang pananakot o iba ang antimatter weapons. Kung magkakaroon tayo ng antimatter weapons, hindi lang ito ligtas sa polusyon, kundi ang lakas nito ay daan-daang beses kaysa sa mga nuclear bomb. Kung ang Great Shia natin ay magkakaroon ng antimatter cannon sa usaping pangmilitar laban sa iba, isa itong napakalaking kalamangan. Wow, hindi ba masyadong matindi iyon? Ikaw si Zhang Wei, tama? Alam mo ba na sa ganitong pagkakataon, ang pagsasabi ng ganyang mga salita ay seryosong usapin. Hindi lang ito simpleng pagsisinungaling dahil maaari ka magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Nagkakalat ka ng maling balita. Niniwala ka ba na kaya kong ipakulong ka sa istasyon ng mga pulis ngayon din? Xiao Wei, kahit na gusto mo lang ipagtanggol ang papa mo, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dito. Maniwala po kayo sa akin pa. Mula noon hanggang ngayon, kailan ba kita niloko? Akala mo ba ay tanga ako? Antimatter energy cannon, tingin mo ba ay kaya mo talagang gawin yan? Ako. Ay, pa, ano po bang ginagawa nyo? Umalis ka. Pasensya na po. Humihingi po ako ng paumanhin para sa anak ko. Ang pagsali sa programang ito ay hindi na namin itutuloy. Uuwi na kami ngayon din. Pasensya na po sa istorbo. Sumunod ka sa akin. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo sa salamin. Sino ka ba sa tingin mo? Umalis na kayo. Sabi ko na po, nagawa ko na ito. Eh di ilabas mo ngayon. May lalabas ba niya iyan? Ngayon alam ko na. Anong klase kang top student? Isa ka lang palang maliit na manloloko. Duda na tuloy ako. Kung totoo ba ang nakuha mong karangalan. Ha 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 ha. Eto,
Itong maliit na bagay na ito, ito ba? Ito na ba ang iyong antimatter energy cannon? Hindi iyan ang totoong antimatter energy cannon dahil ang totoong unit nito ay parating pa lamang. Hemp, kung hindi mo mailabas, huwag kang magsalita ng tapos. May lalabas ko iyon. Di ilabas mo na ngayon din. Kailangan munang maghintay. Tsaka, pwede nyo ring tingnan muna kung ano ba itong hawak ko ngayon. Ion Trap Constrictor? Gawa niya, talagang nagawa niya. Imbakan ng antimatter. Ano ba itong kinukuwenta mo? Oh, pa, hulaan nyo po. Kinukuwenta mo ba ang magnetic field parameters? Bakit mo yan kinukuwenta? Pa, tingnan nyo po. Sa pamamagitan ng ring electrodes, naglalabas ito ng direct current at alternating current. Tapos, kailangan lang natin ng tamang magnetic field parameters at resonance amplitude para maikulong ang antimatter sa isang vacuum na magnetic field. Pagkatapos, makakagawa na tayo ng isang ion trap confinement device. Isang konsepto lang iyan noong panahon ko. Pwede mong subukan, pero wag kang masyadong umasa. Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Totoo ang mga konsepto ko. Ano ba itong bagay na ito? Bakit iyan nilalabas? Ang ion trap confinement device ay unang ipinanukala ng aking ama. Pa, ikaw na po ang magpakilala nito sa lahat. Sige. Maraming hindi nakakaalam kung ano ang antimatter. Sa katunayan, ang antimatter ay ang kabaligtaran ng lahat ng material na mayroon tayo ngayon. Katulad ng liwanag, ay may anino rin ito. Subalit kapag lumitaw ang antimatter, nagkakaroon ito ng annihilation sa regular na matter. Kaya naman, kailangan nating gawa ng imbakan. Itabi ito sa isang espasyong hindi nakakadikit sa kahit anong bagay. At ang tawag sa bagay na ito ay ion trap confinement device. Ang ibig mo bang sabihin, kapag nagawa ang bagay na ito, ay para na rin nakagawa ng armas na antimatter? Eksakto. Imposible. Isang high school student lang siya, paano niya iyon magagawa? Ang magnetic field parameters ng ion trap ay ilang dekada nang sinusubukan ng mga siyentipiko gamit ang mga supercomputer sa buong mundo. Ngunit hindi nila nakuha ang sagot. Paano niya magagawang likhain iyan? Isang malaking katatawanan. Ha ha ha! Simula ngayon, huwag na kayong magsalita ng anuman. Ang sitwasyon ngayon ay hindi na natin kontrolado. Kababalita lang sa akin mula sa taas na ang imbensyon ni Zhang Wei ay malaki ang posibilidad na totoo. Kahit na naimbento mo iyan, hindi pa rin ito mapapatunayan na ikaw ang nakatuklas ng antimatter energy cannon. Niloloko mo lang kaming lahat. Bakit parang hindi ko na naiintindihan? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Itong Zhang Wei na ito, totoo ba o hindi? Napakaganda naman ng laruang ito. Uuwi ko muna para pag-aralan. Elder Gia, sa tingin mo? Tama ka, isa lang itong laruan. Pero mukhang pulido ang pagkakagawa. Nagustuhan ko ito. Sa pagpukaw mo, sa interes ko, maipagyayabang mo ito ng ilang araw at gabi. Bitawan nyo ang kamay ko. Sige, tingnan nyo lang. Pero talagang gusto nyo pang ilabas? Sinasabi ko sa inyo, kung laruan lang ba talaga ito o hindi, alam nyo na ang sagot sa loob nyo. Manahimik ka. Ang lakas mong manira ng kapwa. Wala kang galang sa nakatatanda. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang prinsipal ng akademya ng Daksha. Gusto mo bang siguraduhin kong wala ng paaralan ang tatanggap sa iyo? Isang prinsipal ng akademya ng Daksha, pero ganito ang ugali, talagang nakadidismaya. Ang antimatter energy cannon ko ay parating na dito. Pagdating niyon, titingnan ko kung may masasabi pa kayo. May utos na mula sa itaas. Palabasin na agad ang lahat ng manonood, ititigil na ang live broadcast sa loob ng 10 minuto at lilipat sa pribadong channel. Ang imbensyon ng batang ito ay masyadong kakaiba at seryoso, hindi na ito dapat malaman pa ng publiko. Ang batang ito ang nagsisilbi na ngayong sentro ng atensyon sa buong Great Xia. Director, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag ka nang magtanong, gawin mo na lang ang sinabi ko. Zhang Wei, bibigyan kita ng 5 minuto. Kapag wala kang naipakita, pagbabayarin kita. Huwag kang magmadali. Nandito na siya. Paano nangyari to? Paano nagawa ng Great Xia na makagawa ng mga antimatter na sandata? Ano? Isang estudyante sa high school, naresolba ang problema sa pagtatago ng antimatter? Wisit? Ngayon din, papuntahin ang mga espiya sa loob ng Great Xia sa kinaroroonan ng Academy of Sciences Selection Event. Ang Great Xia ay hindi maaaring magkaroon ng mas malakas na sandata kaysa sa atin. Opo, sir. Bilis. Unang grupo, pangalawang grupo, umalis na kayo agad. Tara na, bilisan nyo. Pangatlo,
hanggang ika-10 grupo, pumunta kayo sa tinitirhang subdivision at paaralan ni Zhang Wei, hanapin ang lahat ng nakakakilala sa kanya at kapanayamin sila. Editor-in-Chief, kung totoo man ang sinasabi ni Zhang Wei, hindi kaya siya makakuha ng Nobel Prize? Nobel Prize? Para sa taong nakagawa ng sandatang kayang magpasuko sa buong mundo, ang isang Nobel Prize ay para sa kanya ay hamak na titulo lang. Maniniwala ka ba na sa isang salita lang niya ay kayang gawin ng mga organizer na ang Nobel Prize awarding ceremony ay ganapin mismo sa bahay niya? Larga na. Ang naimbento ni Zhang Wei ay ang pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Si Zhang Wei, kahit ano pa ang maging kapalit, kailangan protektahan niyo siya. Ang kaligtasan niya ay hindi dapat mapabayaan. I-lockdown niyo ang Academy of Sciences selection venue. Kailangang mapigilan ang pagpasok ng lahat ng banyagang puwersa. Opo. Sandali. I-activate ang top-level talent protection plan. Sakupin ang pamamahala sa buong lungsod kung nasaan si Zhang Wei. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari doon. At isa pa, simulan ang first-level combat readiness ng bansa. Bantayan niyong mabuti ang mga banyaga. Opo. Emergency order. Atensyon sa lahat ng mga tigbantay nga tigre sa Great Xia. Unang level ng kahandaan sa labanan. Pumunta sa lungsod ng Long upang protektahan ang target. Masusunod. Gamit ito ni Zhang Wei. Tila may malaking balak ang Great Xia. Ito, ang unang bersyon ng antimatter weapon. Ito na ba ang sandata na gawa sa antimatter? Huwag ka nang magsalita at huwag ka nang magtanong. Sa ngayon, ang live stream ay tuluyan ng naputol. Naroon ka pa rin, manatili ka na lang muna doon ng tahimik. Anong nangyayari? Bakit nag-black screen? Ano pa nga ba? Siguradong dahil iyan sa ano bang Zhang Wei iyan. Puro naman kasi nungalingan, kaya malamang itinigil na ang stream. Napakawalang malay nga naman kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Sa tingin ko, ang top student na ito ay mapapahamak dahil sa sarili niyang kadaldalan. Sige na, wala na ring mapapanood. Magsialis na kayo, alis na. Magsialis na kayo. Ito na ba ang tinatawag mong sandata na gawa sa antimatter? Ganito lang ito, Kylie. Hindi ba isang malaking katatawanan ito? Ang antimatter na sandata, isang simpleng matter generator lang nito, ay kasing laki na ng isang football stadium. Dagdag mo pa ang magnetic tracks at ang device para sa antimatter output, gaano man iyan kaliit, ay tiyak na sasakop ng buong industrial park. Pagkatapos ay magpapakita ka ng ganyang kaliit na bagay. Ang lakas naman ng loob mong magyabang. Sayang lang at umasa pa kami sa iyo ng kahit konti. Ang tingin ko sa iyo, gusto mo lang gamitin itong Grand Selection Competition para sumikat. Ngayong tapos na ang live stream, balak mo sanang magpasikat, pero wala na ang mga manonood. Ikaw, nabigo ang mga plano mo, no? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong asahang makikilala ka gamit kaming lahat. Hinding-hindi mangyayari iyan. Anak, tama na. Tayo nang umuwi. Tay, handa po ba kayong maniwala sa akin? Ako. Siyempre naman, naniniwala ako sa iyo. Mabuti naman kung ganoon. Panoorin niyo po ang susunod na mangyayari. Gagamitin ko kayo para sumikat? Hindi niyo yan karapat-dapat. Napastangan. Wala kang respeto sa nakatatanda. Napakalakas ng loob mo. Pwede. Tignan mo. Wawasakin ko tong basurang gamit mo. Subukan mo. Professor Chen, kung ang makinang ito ay totoo, alam mo ba kung anong mangyayari pagkatapos mong sirain ito at kung gaano kalubha ang magiging bunga nito? Ang pagsira sa yaman ng ating bansa ay hindi isang simpleng kasalanan. Katumbas na ito ng pagtataksil sa bayan. Bakit, Professor Chen? Ngayon ba ay natatakot ka ng gumalaw? Sinasabi mo na ito ay isang antimatter energy cannon? Ang bagay na ito, saan banda ito naging mukhang kanyon? Basta't gamitin mo ang aking aparato. Kasama ang plasma trap constrainer, maaari na nating makuha sa isang normal na kapaligiran ng matatag na antimatter particles. At ang antimatter na ito, kapag inilagay sa kanyon, ay magiging isang antimatter cannon. Kapag inilagay sa missile, ay maaari ring maging isang antimatter warhead. Ang antimatter na sandata ay kailanman walang limitasyon.
Ang bagong kagamitan na nilabas ni Zhang Wei, totoo kaya ito? Hindi pa po namin makumpirma sa ngayon. Ang pagkuha ng antimatter, pati na ang pananaliksik sa mga sandata nito, ay ang pinakamahirap na bahagi. Sa loob ng maikling panahon ay baka mahirap itong malampasan. Pero dahil naimbento na niya ang ion trap constrainer at nalutas ang problema sa pag-iimbak nito, sa tingin ko, si Zhang Wei po ay hindi magsisinungaling sa ibang bagay. Maaring totoo ngang nabuo na niya ang antimatter weapon, ito ay para sa militar ng Great Xia natin? Hindi! Hindi lang para sa militar. Ang pagdating ng makabagong sandata ay magpapaangat sa buong Great Xia, sa mata ng buong mundo, at magdudulot ng isang malaking pagbabago. Ito ang layunin na hinahangad ko sa buong buhay ko. Ihanda na agad ang sasakyan? Pupunta ako mismo sa lungsod ng Long dahil gusto kong personal na masaksihan ang makasaysayang sandaling ito. Opo. Ang mga taong walang ginagawa sa Academy ay dapat na ring parusahan at tanggalin. Xiao Wang, tandaan mo, ang lakas ng militar nating mga Great Xia ay kailangang maging kasing husay ng mga dayuhang iyon o kaya naman ay malampasan sila dahil kung hindi makakatayo ng taas noo. Ang ating Great Xia walang katayuan, walang kapayapaan at hindi natin magagawang matiwasay na mamuhay ng maayos. Sige po guro, ang dangal ay laging nasa talim ng espada at ang katotohanan ay nasa loob ng naaabot ng armas. Sayang nga lang dahil hindi ko na maaabutan ng araw na iyon. Guro! Pinuno ng bansa, handa na po ang sasakyan, maaari na po tayong umalis kahit anong oras. Sige. Paano mangyayari ito? Posible kaya itong maging totoo? Naku, matandang Gu, tingin ko ay ulyanin ka na talaga. Ano ka ba? Sa liit niyan, paano siya magkakaroon ng antimatter sa loob? Pati iyan ay pinaniniwalaan mo? Che. Tama yan. Ikaw talaga. Huwag kang magpapaloko sa batang ito. Ang prinsipyong ito ay parang mga tao noong unang panahon na ang akala ay imahinasyon lang ang paglipad. Pero sa panahon ngayon, ang bawat isa sa atin ay maaari ng lumipad sa kalangitan. Tsaka, walang mag-aakala noon na darating ang araw na hindi na tayo gumagamit ng pitaka o cash para magbayad, kundi lahat ay sa pamamagitan na ng pag-scan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, umuunlad ang panahon sa bawat araw. Pero ang inyong mga kaisipan ay napag-iwanan na. Walang hiya ka. Nangangahas ka pang sabihin kami ay sinauna na ang kaisipan. Tulad na lang ng computer noon, napakalaki ng sukat, pero ngayon ay kaya nang gawin sa sukat na kasing laki ng cellphone. Iyan namang antimatter weapon. Bakit hindi po pwede? Nakakatawa. Imposible iyan at isang kathang isip lamang, nanlilin lang ka lang. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka lang nakagawa ng antimatter weapon, kundi ay nagawa mo pang mapaganda at i-upgrade ito? Tama ka. Sa dati kong buhay, ang antimatter weapon ay 4 na beses kong na-update. At sa ngayon, ang nakikita nyo rito ay pang-5 henerasyon na ng antimatter weapon. Ang teknolohiya nito ay malayo sa panahon ngayon. Bilis. Sumunod kayo sa akin sa loob. Kailangan nating makuha ang pangunahing balita. Hinturian, Mga reporter po kami. mahigpit ang pagbabantay sa bulwagang ito. Ipinagbabawal ang anumang paglabas ng impormasyon. Bawal pumasok, umaasa po kami sa inyong pag-unawa. Pwede ba kaming maghintay rito sa labas? Maaari po ba? Sige. Sulong na, sulong. Bawal dumaan sa harap. Ako ay isang American Chinese. Anong karapatan ninyong harangan ako? Saan ba galing ang mga guard na ito para harangin akong taga-Amerika? Gusto nyo pa bang magtrabaho? Bawal dumaan. Sige, kung ganoon, ay maghihintay na lang kami rito sa pinto. Tatandaan kita. Pasensya na, mangyaring pumunta at maghintay sa 1 kilometro ang layo sa bulwagang ito. Anong ibig ninyong sabihin? Bakit sila ay pwedeng maghintay sa labas ng pinto? Sila ay mga Great Xia na reporter. Ano namang mayroon sa mga Great Xia na reporter? Huwag ninyong kalilimutang Amerikano kami. Kakayanin ba ng Great Xia na saktan kami? Kahit taga saan pa kayong reporter, hindi kayo pwedeng lumapit sa loob ng 1 kilometro mula sa bulwagan. Ikaw? Kayo? Kahit ano pa ang iyong nasyonalidad, tandaan nyo, naririto kayo sa Great Xia. Kalokohan. Antimatter weapons. Imposible ang unang henerasyon ha. At sinasabi mong nagawa mo na ang 5 henerasyon. Bakit ba tayo nagsasayang ng oras sa kanya? Jiang Guoqiang, huy, isama mo ang anak mo kung saan man kayo nanggaling. Doon kayo bumalik at lumayas dito. Pero, ang bagay na ito, dapat itong iwan sa amin. Ang Academy of Sciences ay may karapatang kumpiskahin sa inyo ang nabigong imbensyong ito.
Hindi ko hahayaang kumpiskahin niyo ang imbensyon ko. Hindi porket gusto niyo ay pwede niyo nang kumpiskahin. Wala kayong karapatan. Hahaha, wala ka nang magagawa dyan. Mga tao, buhatin ang gamit at ilabas. Elder Gia, sa bata naman itong gamit na to, parang hindi maganda na basta na lang natin kunin. Anong ikinakatakot mo? Isang estudyante lang siya. Ano ba ang magagawa niya laban sa atin? Kunin ang bagay na yan. Bilis. Sandali po. Ano po ba talagang gagawin niyo? Pag-aari ito ng anak ko. Hanggat hindi siya pumapayag, walang pwedeng kumuha nito. Hehe, Zhang Guo Jiang, ang lakas na ng loob mo. Ano, kapag humarang ka, ipapasama kitang parusahan. Elder Gia, mukhang hindi yata tama ang ginagawa nyo. Nakatanggap ako ng balita, nasa labas ng hall, maraming lokal at internasyonal na media ang naghihintay na makita kayo. Kapag nagkaroon ng kaguluhan dito, paglabas nyo po, mahihirapan kayong magpaliwanag sa kanila. Ito, paanong nangyari iyon? Bakit biglang nagkaroon ng napakaraming reporter sa labas? Siguradong dahil ito sa batang ito. Pati sa ibang bansa ay napahiya tayo. Ngayon, ang buong mundo ay alam na ang tungkol sa Great Xia dahil sa isang mayabang na estudyante na hindi kilala ang sarili. Hindi ko alam kung paano tayo pagtatawanan ng mga profesor at eksperto sa industriya. Dahil sa iyo. Alam mo ba kung gaano mo pinahiya ang lahat ng mga tao sa Great Xia? Ang nagbigay ng kahihiyan sa Great Xia ay hindi ako, kundi kayong lahat, mga mapagpanggap na walang kwentang eksperto. Walang hiya ka. Hemp, alam nyo ba na kapag ang mga scientist mula sa Estados Unidos ay talagang naniwala na nag-aaral tayo ng mga antimatter weapons, tingin nyo ba ay tutulungan pa nila tayo na bumuo ng pangatlong henerasyon ng mga nuklear na armas? Ngayon, tatanungin ko kayong mga respetadong profesor, kaming mga taga-Great Xia ba ay mas kulang ang talino kaysa sa mga Amerikano? Bakit natin kailangan ng tulong nila? Dati, ang ating mga ninuno, sa kabila ng mga batikos at panggigipit ng ibang bansa, ay buong tapang na piniling gumawa ng bombang atomika. Pero pagdating sa inyo, ang alam nyo lang ay umasa sa tulong ng ibang bansa. Hindi ba kayo nahihiya sa ating mga ninuno? Sa Estados Unidos, kumpara sa ating Great Xia, ay mas malaya ang kapaligiran para sa pananaliksik at mas abante ang teknolohiya nila. Kitang-kita naman ang ebidensya. May masama ba kung matuto tayo sa kanila? Hindi yan pag-aaral, kundi pagdedepende. Sa isang bansa na sa international na aspeto ay lagi tayong inaapi, pipilitin nyo pa silang pasayahin? Hindi ba kayo nakakaramdam ng hiya? Tama na. Kahit gaano pa karami ang sabihin mo, hindi nito mababago ang katotohanan. Gawa-gawa mo lang ang balitang na imbento mo ang antimatter weapon. Hempe. Ngayon, maraming lokal at dayuhang reporter sa labas ang naghihintay na mapahiya ka. Mabuti pang pag-isipan mo na kung paano mo to ipaliliwanag. Paliwanag? Bakit ako magpapaliwanag? Hindi ba ang pagdating ng mga dayuhang reporter na ito ang nagpapatunay na talagang nakalikha ako ng antimatter weapon? Ibig sabihin, ang bagay na ito ay talagang tapos na produkto na? Opo. Talaga bang gumagana ito? Opo, gumagana ito. Kaya nitong mag-imbak ng antimatter para hindi ito basta na lang mawala? Siyempre naman. Kung ganoon, patunayan mo sa akin. Hindi maaari. Ha. May taong hindi na makapagpanggap. Ha. Ang galing mong magsalita. Pero ngayong oras na para patunayan ito, bigla kang naduwag. Sigurado ba kayo? Na kaya ninyong harapin ang magiging resulta ng pagsubok na ito? Anong ibig mong sabihin? Sa proseso ng paggawa ng mga antimatter weapon, kung walang espesyal na pressure release environment para pakawalan ng labis na enerhiyang nagagawa habang nakaon ito, ang enerhiyang iyon ay maaaring maging higit sa kakayahan nating harapin. Nanakot ka lang. Gaano ba kalaki ang labis na enerhiyang iyan? 100,000 joules? 1,000,000 joules? Huwag mong sabihing hihigit iyan sa 10,000,000 joules. 10,000,000 joules? Maliit na bahagi lang iyan ng enerhiyang mailalabas nito. Ano? Ang aking antimatter extraction device, 5 minuto lang na naka-on, ay naglalabas ng enerhiyang umaabot sa 10,000,000,000 joules. Kalokohan. Zhang Wei, alam mo ba kung gaano kalaki ang 10,000,000,000 joules? Enerhiyang galing sa pagsabog ng 1 toneladang TNT, 4 bilyon at 200 milyon lang. Ngayon, sinasabi mong pagkatapos buksan ang device sa loob ng 5 minuto, iaabot sa 10 bilyong joules ang lalabas na enerhiya? Mababa pa ang tansang yan. Ikaw, mga profesor, kung kaya ninyong gawa ng paraan ang kalalabasan ng pagsubok na ito, pwede na nating simulan ng eksperimento ngayon. Mga kasamang profesor, kung kaya ninyong panagutan ng mga kahihinatnan ng pagbeberipika, maaari na akong magsimula ng eksperimento ngayon. Ang pagpapaandar ng makina ay may kahihinatnan? Huwag kang magsalita, makinig ka lang. Una, sa pagandar ng device, kailangan ito ng napakalaking supply ng enerhiya. Gaano karami ang kailangan? Kung gaano katagal umaandar ang device, ganoong katagal mawawalan ng kuryente sa buong lungsod ng Long ang mararanasang brownout. Nagsisinungaling ka.
Ang ibig mong sabihin, ang maliit na bagay na ito ay kayang ubusin ang lahat ng kuryente ng lungsod ng Long. Eksakto. O sige, teka. Hindi ba may pangalawa ka pang babala? Pakinggan nga natin ano. Pangalawa, habang umaandar ang device, lilikha ito ng aabot sa 10 bilyong joules na labis na enerhiya. Ang aking device ay itatambak ito sa ilalim ng lupa, ngunit ang lungsod ng Long ay walang kakayahan para maabsorba ang ganoong klaseng lakas ng enerhiya. Ang ibig sabihin nito, ang enerhiyang ito ay diretsong pakakawalan ng walang harang sa buong lungsod ng Long. At pagkatapos, ibig bang sabihin nito ay ang enerhiyang ito ay magdudulot ng matinding pagyanig sa lungsod ng Long. mag-aaral na si Zhang Wei. Maaari mo bang ipaliwanag iyan ng mas simple? Sa madaling salita, magdudulot ito ng isang lindol sa lungsod ng Long. Ano raw? Lindol. Sino ang mananagot sa perwisyong ito? Sino ang mananagot sa kaligtasan ng mga mamamayan? Ngayon, ipagpapatuloy niyo pa ba ang eksperimentong ito? Ito ay Ang mawalan ng kuryente ang buong Dragon City habang nasa simula. Pagkatapos itong simulan, maaari pa itong magdulot ng lindol sa lungsod. Ito, Mahal na pinuno, huwag niyo na po masyadong seryosohin ang bagay na ito. Kung totoo o peke, ay wala pang katiyakan. pabilisin ang paggawa ng pagsusuri ng grupo ng mga eksperto. Para sa mawawalan ng kuryente at lindol sa Dragon City, bigyan niyo ako ng set ng mga plano para sa emergency. Mahal na pinuno, kayo po. Hindi mo pa rin lubos na naiisip kung ano ang halaga ng Zhang Wei gumagawa siya para sa ating bansa ng isang matalim na sandata. Para kay Zhang Wei, dapat tayong magbigay ng 100% na tiwala. Opo. Napakatalino mo talagang bata ka. Nagbigay ka ng ganoon kahigpit na mga kondisyon para lamang sa amin ay hindi ito ma-verify, di ba? Tama. Napaka-eksaherado na sinabi mo. Sa tingin mo ba ay wala kaming lakas ng loob na gawin yan? May lakas pa kayo ng loob? Kaya niyo bang itaya ang inyong sariling posisyon na Trango para pasanin ang mga pananagutang ito? Bakit ka sa akin tumitingin? Hinding-hindi ko itataya ang posisyon ko para panagutan ang ginawa niya. Elder Gia, hindi ba't sinabi mo na peke ang mga gamit ng batang ito? Ano pa ang kinakatakot mo? Oo nga pala. Haha. Pero on respecting at BDIC as. Elder Gia, pag-isipan niyo po ito. Kahit imposible na totoo ang gamit na yon, pero aminin natin, mukhang may alam ang batang yon. Ganito ang gawin niyo. Pabayaan gawin niya ang pagpapatunay. Pagkatapos ay ibubunyag natin ang panloloko niya. Sa parang yan, magagawa natin makuha ng tama at maayos ang imbensyon niya. Pagkatapos, babalik tayo para pag-aralan itong mabuti. Sino ang makakaalam? Baka itong antimatter na armas ay tayo palang makakabuo. Hehehe, tama po kayo. May punto kayo. Pagdating ng oras na yon, kayo na ang pinakadakilang bayani ng lungsod ng Long. At kahit gaano pang kalaking pera ang hingin nyo, isang salita nyo lang ay makukuha nyo na. Kung hindi kayang bayaran ng Great Chia ang presyong yan, pwede tayong makipag-usap sa Amerika. May punto ka, hahaha. Diba? Elder Gia, kapag naging matagumpay na kayo, huwag nyo po sana akong kakalimutan. Hahaha, tama. Halos mapaniwala na ako ng batang iyon. Hahaha. Isa ka lang na hamak at batang walang karanasan. Bakit yung kailangang maniwala agad kami sa bawat salitang sinasabi mo? Hindi talaga ako naniniwala ngayon. Simulan mo na ang eksperimento ngayon din. Ano ang sinabi niyo? Kaming lahat dito ay mga researcher. Para sa siyensya, wala lang ang kaunting sakripisyo, di ba? Sige, simulan mo ang eksperimento. At kahit anong mangyari bilang resulta nito, ako mismo ang tatanggap ng lahat ng pananagutan. Hindi, Elder Gia. Hindi biro ang mawawalang halaga rito. Ang pagkawala ng kuryente sa buong lungsod, pati na ang lindol at ang maidudulot nitong pinsala ay aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Akala mo ba, kaming mga nasa Academy of Sciences ay walang pambayad ng bilyon-bilyon? Bakit? Zhang Guochang, sinisimula mo na bang protektahan ang anak mo? Kakasabi lang ni Elder Gia kanina na handa siyang panagutan ng lahat ng magiging bunga nito. Naghahanap ka lang ba ng dahilan para tumakas? O sasabihin mo na naman na ang lahat ng sinabi mo ay isa lamang panluloko? Simulan mo na kaya. Napakatapang mo kanina, di ba? Elder Gia, itigil na lang natin ito po. Paano kung ang antimatter na ito ay totoong magdudulot ng gulo at talagang magkaroon ng blackout at lindol sa lungsod ng Long? Hindi mo po iyan makakayanan. Natatakot ka na ba talaga? At saka, pumayag na ako managot sa lahat. Anong kinatatakot mo? Zhang Wei, simulan mo na. Ang lahat ng magiging pinsala ay babayaran ng aming Academy of Sciences. Ang Academy of Sciences ay institusyon ng aming Great Sia. Bakit sa personal mong ginawa ay kailangang ang Academy ang magbayad para sa iyo? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Kapag gumana na ang kagamitang ito, mawawala ng kuryente ang Longguo. At isa pa, magdadala ito ng lindol sa lungsod ng Long. Hindi mo na kailangang ulitin pa ng paulit-ulit ang mga salitang yan.
Sinabi na ni Elder Gia na pananagutan niya ito. Ano bang kinatatakutan mo? Simulan na ang eksperimento. Siguro ay hindi mo na kayang magkunwari, kaya balak mo nang tumakas. Nag-aalala lang ako na hindi nyo ito kayang panagutan. Ang lungsod ng Long ay isa sa mga sentro ng ekonomiya ng ating Great Shia at hindi ako maaaring umasang pananagutan ng isang masamang tao ang mga mawawalang halaga. Ikaw. Halo, magandang araw po. Opo, sige po. Maliwanag po. Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ng Long. Zhang Wei, lahat ng bunga at pinsalan ng eksperimento ay pananagutan na ng pamahalaan ng lungsod ng Long. Pinuno ng bansa, ganun na lang po ba ang tiwala nyo kay Zhang Wei na hinahayaan yung makipagtulungan ang buong lungsod ng Long sa kanya para sa eksperimentong ito? Ayon sa kalkulasyon ng aming mga eksperto, ang magiging pinsala mula sa pagkawala ng kuryente at posibleng lindol ay pasok pa sa kontroladong limitasyon. At kung sakaling magtagumpay si Zhang Wei, ang halagang maidudulot nito sa atin ay hindi matatawaran. Sa sitwasyong gaya nito, paano natin siya hindi susuportahan? Siya nga pala, anong oras tayo makakarating sa event? Pinuno ng bansa, kailangan po muna nating maghintay. Masyadong matraffic sa lungsod ng Long ngayon. Tila maraming iba't ibang grupo ang nagsisidatingan. Kailangan muna nating siguruhin ang inyong kaligtasan. May parating na malakas na unos. Paano ito nangyari? Ang pamunuan ng lungsod ng Long ay handang sumagot para kay Zhang Wei at pasanin ang lahat ng responsibilidad. Ibig bang sabihin na totoo ang kanyang imbensyon? Hindi maaari. Naniniwala ako na ginagawa ito ng mga opisyal ng Great Shia upang magbigay ng paliwanag sa mundo at para lubos na ibunyag ang panluloko ni Zhang Wei at Zhang Guoqiang na mag-ama. Isa lang itong kalokohan. Hoy, munting peste! Ngayon ay buong Great Shia ang naghihintay na mabuko ka. Ikaw at ang tatay mong si Zhang Guoqiang, pareho lang kayong mga walang kwenta. Ang tatay mo ay isang basura na pinalaya sa academy at wala ka ring silbi. Ha! Di ba't mag-e-eksperimento ka? Sabi mo pa nga magiging malubha ang epekto nito? Hindi ba't nagawa mong mawala ng kuryente ang buong lungsod ng Long? Sige nga, tingnan natin kung paano ninyo ng tatay mo kayang ubusin ang enerhiya sa buong lungsod ng Long. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Walang silbi ang tatay mo at dahil anak ka niya, walang silbi ka rin na katulad niya. Walang kasalanan ng tatay ko. Zhang Wei. Walang kasalanan? Kung walang kasalanan, bakit siya pinalayas ng ating Academy of Science? Maraming taon na ang lumipas, pero mukhang hindi talaga nagbabago ang masamang ugali nyo. Ang dahilan kung bakit pinalayas ang tatay ko sa Academy of Science. Alam mo sa loob mo kung ano talaga ang nangyari. Na pinalayas siya sa Academy, ano pa bang pwedeng maging dahilan? Hindi ba't dahil mahilig siya sa gulo at gusto niyang magpasimula ng digmaan? At ngayon, kung ano nga naman ang puno ay siya ring bunga, nagkaroon siya ng anak na katulad mo, ha? At lakas ng loob mo ay pagmalaki na nakaimbento ka raw ng sandatang antimatter? Nakakatawa. Ikaw, Gia, sinasabi ko sa iyo, ang pambabaluktot mo ng katotohanan at paninira sa ibang tao ay hindi tatalab sa akin. Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi kaya ng iba. Kung gusto mong lumuhod sa mga dayuhan, hindi ibig sabihin lahat ng tao ay gustong lumuhod sa kanila. Talagang nakakaloko. Wala nang saysay ang pag-uusap. Ngayon din ay ibubunyag ko ang kasinungalingan mo. Tara! Halika rito, bata. Hindi ba't sabi mo ububusin mo ang kuryente ng buong lungsod ng Long? Maglalabas ka pa raw ng 10 bilyong joules ng enerhiya para magsanhi ng lindol? Uupo ako dito ngayon. Titingnan ko ng mabuti kung paano mo gagawing walang kuryente ang buong lungsod ng Long, kung paano ka magpapadala ng lindol. Titingnan ko rin kung paano ninyo ng tatay mo tatapusin tong napakakatawang palabas na ito. Haha. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, manahimik ka na. Host, dahil ang pamunuan ng lungsod ng Long ay handang magbigay ng tulong, maaari ko nang simulan ng eksperimento. Director, magsisimula na si Zhang Wei sa kanyang eksperimento. Hello boss, handa na si Zhang Wei. Nasimulan ang eksperimento. Ipaalam sa lahat ng mga departamento, ibigay ang buong suporta kay Zhang Wei at simulan na ang emergency plan para sa kuryente, babala ng lindol. Sa buong lungsod ng Long, magsimula na sa pag-anunsyo. Paalisin agad ang mga tao sa lugar. Para sa mga mahalagang unit ng Great Shia, patayin agad ang kuryente at mag-backup para mabawasan ang pinsala sa lahat ng panig. Zhang Wei, umaasa akong bibigyan mo ako ng magandang balita. Hoy, ano yung daladala nyo? Dry ice ito, pang-emergency na palamig sa cold storage. Sabi ng nakakataas, mawawalan ng kuryente sa buong lungsod ng Long mamaya. Ano? Bilisan nyo. Lahat ng mga dokumento. I-backup lahat bago patayin ang makina at kuryente. Magkakaroon ng malawakang brownout sa lungsod ng Long. Kailangang maprotektahan ang database ng kumpanya. Babala sa mga residente ng lungsod ng Long. Narito ang anunsyo para sa buong lungsod.
Dahil sa antimatter energy experiment, pagkalipas ng 1 minuto, mawalan ng kuryente sa buong lungsod ng Long. Pagkalipas ng 5 minuto, lalabas ang lungsod ng Long ng 10 bilyong joule ng enerhiya na magdudulot ng sandaling pagyanig. Hinihiling sa lahat ng mamamayan na patayin agad ang mga gamit sa bahay. Lindol? Bakit magkakaroon ng lindol? At pakiusap na itago ang mga gamit na madaling mabasag. Anong gagawin natin? Paano na ito? Hindi ko rin alam kung anong dapat gawin. Huwag po kayong magpanik. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang 10 bilyong joule na enerhiyang ito ay magdudulot lamang ng mahinang pagyanig. Hindi ito magreresulta sa malalang pinsala, kaya pakiusap, huwag pong matakot. Antimatter experiment? Hindi ba iyan ang nasa livestream kanina? Yung imbensyon ni Zhang Wei na antimatter cannon? Pinayagan na ba siya ng gobyerno? Totoo kaya talaga ang lahat ng ito? Sa inyong lahat, ang kahihinatnan ng eksperimento. Alam na ninyo kung ano ang mangyayari. Pakiusap sa lahat na patayin ang kuryente ng mga mahahalagang kagamitan. Tingatan ang mga gamit na madaling mabagsak o masira. Pamaiwasan ang anumang hindi na kailangang pagkalugi. At saka, maging maingat po kayo. Totoo ba ang sinasabi niya? Director. Hep, hep, hep. Hindi na kailangan. Ang eksperimento niya ay hindi magtatagumpay. Ha? Ano ang saysay ng pakikipagtulungan sa batang iyan na puro kasinungalingan? Pero, Si Elder G ang dekano ng Academy of Sciences. Hindi pa ba kayo nagtitiwala sa kanya? Hoy, narinig nyo ba? Ang Zhang Wei na iyon ay parang sisimulan na ang eksperimento kahit naputol ang livestream. Narinig ko na naghahanda na ang buong lungsod ng maaga. Pati kuryente ng buong lungsod, papatayin? Ano ba? Maniniwala ka ba talaga sa isang high school student na kayang gumawa ng ganyang kaguluhan? Ang mga high school student ngayon, ang galing talagang maghambog. Sir Bureau Chief, nakatanggap po kami ng utos mula sa nakatataas. Pinapalabas na sa atin ang babala ng lindol para sa lahat ng mamamayan ng lungsod. Anong minamadali mo? Kami sa Observation Bureau ay wala pang natatanggap na anumang senyales ng lindol hanggang ngayon. Bakit tayo maglalabas ng babala para sa buong lungsod? Kapag hindi dumating ang lindol, sino ang mananagot sa responsibilidad na ito? Pero, ang sabi sa taas ay may isang Zhang Wei na gumagawa ng eksperimento para sa antimatter weapon. Haha, naniwala ka naman diyan? Ang inimbento ng isang high school student ay magdudulot ng lindol sa buong lungsod. Paano iyon mangyayari? Saka, kakabalita lang sa buong lungsod naglabas na ng babala para sa lahat? Kahit pa ang Observation Bureau natin ay maglabas o hindi ng babala, di ba pareho lang din iyon? Sige, maaari ka nang lumabas. Sige po. Ang katayuan ko bilang dekano ng Academy of Sciences ay hindi pa ba sapat para magtiwala kayo? Ano? Sa inyong lahat, hindi ako nagbibiro. Totoong ang bagay na ito ay... Tama na. Kayong lahat, gusto nyo bang marinig ang sasabihin ko? Mga Ginoo, ang teknolohiya ng antimatter weapon sa mahabang panahon ay nananatili lamang sa konsepto at teorya. Wala pang nakakakita nito ng personal. Totoo man o hindi ang imbensyon ng Zhang Wei, marahil ay totoo ang sinasabi niya. Hindi natin matitiyak. Matandang Gu, bakit mo kinakampihan ng batang iyon? Ikaw? Ako si Matandang Gu. Bagamat mahirap paniwalaan na ang isang estudyante sa mataas na paaralan ay makakaimbento ng antimatter weapon. Pero, kung may kaunti mang posibilidad, ayaw kong isugal ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Great Xia. Makinig kayo sa kanya. Layo sa mga linya ng kuryente, tayin ang daloy ng kuryente sa mga mahahalagang kagamitan, at itabi ng maayos ang inyong mga mahahalagang gamit. Hindi kita kinakampihan, nag-aalala lang ako sa kaligtasan at interes ng mga tao sa Great Xia. Director, gusto ko lang kumpirmahin sa huling pagkakataon. Ang pamahalaan ng lungsod ng Long ang mananagot sa lahat. Hindi ba? Oo. Sige. Sinabi rin ni Elder Gia kanina na makikibahagi siya sa pananagutan. Totoo ba? Kung mapuputol mo ang kuryente ng lungsod ng Long at makakapagdulot ng lindol, ay babaligtarin ko ang pagkakasulat ng aking pangalan. Sige. Kung gayon, magsisimula na ang eksperimento ngayon. Halo? Opo, boss. Hoy Han, ayaw mo na ba sa trabaho mo? Nasaan na ang babala para sa lindol na ipinapagawa ko sa iyo? Wala kaming natatanggap na kahit anong senyas tungkol sa lindol dito po. Naglabas na ng abiso ang mga nasa itaas?
na ang antimatter na sandata ay posibleng naimbento na at may posibilidad na higit sa 10 bilyong joules ng enerhiya ang dadaan sa lupa. Hindi. 10 bilyong joules. Wala ka bang ideya kung gaano kalaki iyon? Kapag sinabi kong maglabas ka ng babala, gawin mo. Huwag ka ng maraming satsat. Pero po, May problema ka ba? kasi, hindi ba't parang kwentong barbero lang iyan? Wala naman talagang antimatter na sandata. Sa mga pelikulang science fiction ko lang nakikita yan. At isa pa, balita ko sa eksperimentong ito, isang estudyante lang daw sa high school ang gumawa. Paano niya naman iyon maiimbento? Ang pinuno ng bansang Daxia ay nag-abiso na sa buong bansa na maghanda na sa digmaan at siya mismo ay papunta na rito sa lungsod ng Long. Sa tingin mo ba ang ating pinuno ay nakikipagbiruan lang din sa'yo? Ang lungsod ng Long ay punong-puno na ng mga reporter at eksperto mula sa iba't ibang bansa. Sa tingin mo ba lahat sila ay nakikipagbiruan lang? Gawin mo na ngayon din. Opo. Hoy, hali kayo rito. Bureau Chief. Sabihan ng lahat na pumasok na agad sa status ng alerto at magpadala ng babala ng lindol sa lungsod ng Long. Opo, sir. Elder Gia, ano po kaya kung kayo po ang sumubukang mag-umpisa nito? Hahaha. Akala mo ba sasali ako sa nakakatawang palabas nyo na to? Ha? Hahaha. Anak, ako na ang gagawa. Tay, Kung mabibigo man ito, ako na ang tatanggap ng kahihiyang ito. Bata ka pa, kaya hindi mo dapat pasanin ang panganib na ito. tay, pero po, At isa pa, naniniwala ako sa iyo. Anak, naniniwala akong hindi ka nagsisinungaling. Sa kasaysayan, ang titulo bilang unang tao na nag-activate ng antimatter na sandata ay kukunin na ni tatay. Ama, makalipas ang 1 minuto, ang pangalan niyo ay habang buhay na maaalala at kayo ang kikilalaning ama ng mga antimatter na sandata ng Daxia. At ngayon, oras na para masaksihan ang isang himala. Sa lahat ng mga staff, makinig kayo. Base sa utos ng nakataas, para sa eksperimentong ito, kailangan nating i-record ng detalyado ang bawat proseso at hindi tayo dapat magpalagpas ng kahit anong detalye. Opo, sir. 3. 2. 1. Sana ay walang maging problema. Zhang Guoqiang, wala kang kwenta? Pati ang anak mo ay wala ring kwenta. Zhang Guoqiang, ang antimatter weapon ay imahinasyon mo lang. Ang ganung bagay ay imposibleng magawa kailanman. Isang daang taon akong naging tulog, ngunit ngayon ay gising na. Mananatiling matatag at handang lumaban. Ama, hayaan mong ang lakas ni Great Xia, parang isang leon, ay muling mamayani sa silangan. Paano nangyari ang ganito? Hindi ito maaari. Iligtas ang mga gamit. Lumayo kayo sa mga kawad ng kuryente. Ito. Hindi ito posible. Hindi ito maaari. Siya. Nagtagumpay siya.
Walang kuryente? Talagang nawalan ng kuryente. Imposible. Hindi ito maaari. Siguradong peke ito. Paniguradong nag-utos siya sa isang tao para patayin ang main switch. Nasa harap mo na ang katotohanan, pero ayaw mo pa ring aminin, di ba? Ganoon ba kahirap aminin ang galing ng iba? Bilang dekano ng Academy of Sciences, wala ka ba talagang kahit kaunting respeto? Imposible. Peke ito. Peke. Isa ka lang basurang mamamayan. Paano mo ako malalampasan bilang dekano ng Academy of Sciences? Naputol ang live stream. Ibig bang sabihin nito ay nagtagumpay na si Zhang Wei? Wala na bang kuryente sa lungsod ng Long? Gaano pa katagal? Pinuno ng bansa, mga 30 minuto pa po. Hindi maaari. Hindi na ako makakahintay pa ng isang saglit. Ipaalam mo agad kay Panginoon ng lungsod ng Long. Papuntahin siya agad sa venue. Protektahan agad si Zhang Wei or F. At pagkatapos, imbestigahan nyo na agad ang grupo mula sa Academy of Sciences. Opo, sir. Tagumpay, talagang tagumpay na. Akong si Great Xia, hindi na muling kailangan pang paapi sa mga Amerikanong yon. Sandali, bakit? Anong nangyayari rito? Peke. Lahat ay peke. Dahil wala ng kuryente, pwede ba nating sabihin na naging matagumpay ang imbensyon ni Zhang Wei? Anak, nagtagumpay tayo. Nagawa natin. Tama po, Ama. Pinatutunayan ito na noong mga panahong iyon. Sandali. Tingnan nyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Zhang Wei, isa kang mandaraya. Hindi ba't sinabing nawalan ng kuryente? Haha, bakit hindi pa nawawala? Ahahaha. Anong nangyari? Bumalik ang live stream? Hindi nawala ang kuryente. Zhang Wei, hindi ba sabi mo magkakaroon ng blackout? Pati sa buong lungsod pa ka mo. Nasa lungsod ng Long tayo. Bakit wala nangyayaring blackout? Hehe, Zhang Wei, mapatunayan mong isa kang mandaraya. Hindi ba sabi mo mauubos ang kuryente ng buong lungsod ng Long? Ngayon, may nangyari ba? Wala. Hahaha. Sa tingin ko, isa ka lang taong ayaw tumanggap ng katotohanan hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ba si Elder Gia? Isa siyang dekano ng akademya. Bibiro ba siya sa'yo? Tama ang sinabi niya. Ang mga sandatang antimatter ay imposible pang mangyari sa ngayon, pero nangarap ka ng gising. At gumawa ng malaking eksena para lang sa napakaraming taong sasama sa kalokohan mo. Sabi sa balita kanina, mawawalan daw ng kuryente dahil sa eksperimento na iyon? Bakit hindi pa nawawala? Ewan ko. Anong antimatter experiment? Sa tingin ko, isa lang itong komedya. Tingnan mo, pati blackout sa buong lungsod pinangako pa. Hindi ba maayos naman ang lahat sa labas? Tayong lahat nautulang ng isang high school student sa kaniyang mga pakulo. Anong balita? Nagtala na po ako sa 6 na distrito ng lungsod ng Long at wala po kahit isang may blackout. Walang blackout? Ipagpatuloy ang pagmamasid sa daloy ng kuryente. Opo. Zhang Wei. Nabigo ka na ba talaga? Zhang Wei, wala namang nangyayaring blackout ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Oo nga. Meron ka pa bang masasabi? Aminin mo na, ikaw at ang tatay mo ay dalawa lang sa mga kulang sa pansin ng payaso. 3 minuto. Bigyan mo pa ako ng 3 minuto. Uubusin ng aparatong ito ang lahat ng kuryente sa lungsod ng Long. Bigyan mo pa ako ng 3 minuto. At ang makinang ito ay uubusin ng lahat ng enerhiya sa lungsod ng Long. Tigil na. Paulit-ulit na lang na 3 minuto. Zhang Wei o Zhang Wei, ano ba talagang gusto mo? Sa palabas na ito, hindi ka pa ba napapagod sa kakagawa ng gulo? Katulad ka lang din ng tatay mo, puro kayo kasinungalingan. Tama. Dahil hindi naging matagumpay ang eksperimento na ito, ginulo niyo ang kaayusan ng buong lungsod. Dapat ninyong harapin ang kahihinatnan nito. Dean Gia, Professor Chen, huwag niyo pong sisihin ang anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nag-on ng aparato. Ako ang dapat managot sa lahat ng ito. Walang kasalanan ng anak ko. Pa, huwag niyo na pong gawin ito. Gusto mo bang tulungan ang anak mo at pasanin ang lahat ng responsibilidad na ito? Oo. Kasalanan ko ang lahat. Lahat ng ginagawa niya ay dahil sa utos ko. Bata pa ang anak ko. Wala siyang muwang, wala itong kinalaman sa kanya. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang pagmamahala ng mag-ama na ito. Napakamadamdamin. Pa, huwag po kayong mag-alala. Bigyan mo ako ng 3 minuto. 3 minuto lang. Pero baka anong gawin nila? Zhang Guoqiang, gusto mo bang pakawalan ko ang anak mo? Sige, lumuhod ka. Magmakaawa ka sa akin at pakakawalan ko ang anak mo. Hindi pwede pa. Huwag kang makinig sa kanila. Pag-isipan mong mabuti, isang pagkakataon lang ito. Pagkalipas ng 3 minuto, kapag lumuhod ka man para magmakaawa, kahit pa magkaroon ng butas ang sahig sa kakasubsob mo, hindi ko pa rin pakakawalan ang anak mo. Ako. Kaya nga, tinatanong ka, luluhod ka ba o hindi? Pa, huwag kang luluhod. Hindi ka pwedeng lumuhod pa. Anak, naniniwala si Papa sa'yo.
pero hindi ko kayang isugal ang iyong kinabukasan. Pa, hindi naman iyan. Laman 18 taong gulang ka pa lang, mahaba pa ang buhay mo. Ganito na ang naging buhay ko. Wala itong problema. Pa, makinig ka po sa akin. Huwag kang luluhod sa kanila. Dean Gia, sana lahat ng sinasabi niyo ay totoo. Panindigan niyo ang salita niyo. Pa, maniwala po kayo sa akin. Ang kinabukasan ko ay hindi sila ang magdedesisyon. Huwag na huwag po kayong... Hindi. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Huwag po, pa. Dean Gia, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo ang anak ko. Ha 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 ha. Pa. Magsisisi kayong lahat. Ha ha ha. Zhang Guoqiang, naniniwala ka talaga? Ha? Bilis, bumangon ka na. Ha ha ha. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hey, sa tingin mo ba talaga? Noong sinabi kong palalampasin ko siya, ay may silbi na iyon, ano? Malamang ay hindi mo pa alam na ang anak mo ay nagmamalaking nakatuklas ng isang antimatter weapon at kumalat na ito sa buong mundo. Sa sobrang kapal ng mukha niya, ay talagang hiyang-hiya ang Great Xia sa kanya. Hindi nyo siguro alam, pero sa loob lang ng wala pang isang oras, ay may 12-dosenang mga dayuhang eksperto at propesor na nagpapadala sa akin ng mensahe para magtanong tungkol dito. Dahil sa iyo, sa loob lang ng isang araw, pinagtatawanan na ng buong mundo ang Great Xia. Sa tingin mo ba ay madaling bawiin ang epekto nito sa isang salita ko lang? Hindi maaari. Huminto na ang live stream. Paano itong kumalat ng ganoon kabilis? Paano kumalat ng ganoon kabilis iyon? Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Hindi ito simpleng invention lang. Isa itong antimatter energy cannon, isang makapangyarihang sandata na magdadala sa bansa sa rurok ng tagumpay. Kahit katiting na balita lang, ay siguradong makukuha ang atensyon ng mundo. Tama. Pero ngayon dahil peke ang imbensyon mo, ang buong mundo ay pinagtatawanan na ang Great Xia. Pero kung ito ay totoo, ang buong mundo ay maiinggit sa Great Xia dahil mayroon silang kabataang henyo na gaya ko. Huwag mo nang purihin ang sarili mo. Zhang Wei, ang dapat mong pag-isipan ngayon ay kung paano magpapaliwanag sa ating mga bisita. Bisita? Anong mga bisita po? Siyempre, ang ating mga kagalang-galang na dayuhang panauhin. Anong ibig sabihin nito? Ang alam ko ngayon, may 4 o 5 bansa na ng mga research team ang papunta na sa Great Xia. Kapag dumating sila at nalaman nilang biro lang ito, ano na lang ang isasagot ko sa mga mahal na panauhin na iyon? Paano ko pa maharap ang kahihiyang ito? It's us. Anong itinatawa-tawa mo? Bakit ako tumatawa? Kahihiyan? Dean Gia, gusto ko lang itanong sa iyo, taga saang bansa ka ba talaga? Kalokohan. Siyempre, taga Great Xia ako. Talaga? Pero kung tawagin mo sila ay mga mahal na panauhin at ramdam sa mga salita mo ang sobrang paghanga sa mga dayuhan, taga Great Xia ka ba talaga? O taga ibang bansa ka na rin? Anong sabi mo? Paano ka nakakapagsalita ng ganyan kay Elder Gia? Huwag ka nga, alam mo ba kung ilang kontribusyon ang ginawa ni Elder Gia para sa Great Xia? Pati ikaw ang tinutukoy ko, Professor Chen. Ano? Kaming mga taga Great Xia ay hinding-hindi kailanman yuyuko sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang mga taga Great Xia ay matatapang na parang dragon, taas noo kung lumakad at may dangal sa sarili. Hinding-hindi namin iaasa ang lahat sa mga dayuhan na para bang nagpapaamo sa kanila. Sino ka para magsabi sa harap ko tungkol sa pagkakaroon ng dangal? Eh ano ngayon, Dean Gia? Hindi ba sinabi mo kanina na binibigyan ko ng kahihiyan ng Great Xia? Tama, iyon. Sasabihin ko sa iyo, kahit pa mabigo ang eksperimento ko, ipakikita ko pa rin sa lahat na kaming mga taga Great Xia ay handang lumaban, handang tumuklas at may paninindigan sa harap ng nakatataas. Ang totoong nakakahiya ay kayong mga sanay ng lumuhod at walang sariling paninindigan. Anong sabi mo? Nagawa mo pang magyabang ng ganyan hanggang ngayon? Nabigo ang eksperimento mo, ginulo mo ang kaayusan sa Great Xia, kaya ngayon dapat lang na ikaw ay parusahan. Kailan ko sinabing nabigo ang eksperimento ko? Ano? Anong ibig mong sabihin? Buong buhay na naglingkod ng tapat ang ama ko at nag-ambag siya sa tagumpay ng pananaliksik sa Great Xia. Pero dahil sa isang mapanlinlang at traidor at isang taong walang silbi na katulad mo, pinatalsik mo siya para magtanim na lang sa probinsya. Anong nangyari sa Academy of Sciences? Naging instrumento na lang ang Academy of Sciences para sa mga taong gahama na katulad nyo. Ikaw. Kung darating ang araw na magkakaroon ako ng pagkakataong magsumbong sa pinakamataas na hukuman, ang unang-unang gagawin ko ay ang ubusin at tanggalin ang mga taong katulad nyo upang ibalik ang dangal ng pananaliksik sa Great Xia sa malinis nitong kalagayan. Ikaw! Labastangan. Alam mo ba kung ano ang katayuan ni Elder Gia? Bakit nagagawa mo magsalita sa kanya ng ganyan? Sige nga, sabihin mo. Sabihin mo kung ano ba ang katayuan niya. Siya ay personal na itinalaga ng kasalukuyang pinuno ng bansa sa Academy of Sciences. Binigyan ng mabigat na responsibilidad bilang isang haligi ng ating bayan. Question mo ba ang desisyon ng pinuno ng bansa?
Kung ganoon, bulag din ang pinunong iyan. Walang galang. Dahil sa pag-insulto mo sa pinuno, tiyak na papaparusahan kita. Dahil ang isang taong katulad mo ay naging haligi ng bayan, mali nga ang naging paghusga ng pinuno. Ininsulto po kayo ng Zhang Wei na ito, kahit na personal pa ninyo siyang pinuntahan. Tama siya? Naging bulag nga ako. Hi. Pinuno, sa Upper West District ng lungsod ng Long, ay nagkaroon ng partial blackout at lalo pa itong kumakalat patimog. Sige, naintindihan ko. Pinuno, nagsimula na ring mawalan ng kuryente sa High-Tech Zone at North District. Ano? Pinuno, nawalan na rin ng kuryente sa main city ng lungsod ng Long. Ang supply ng kuryente sa 6 na distrito ay nasa state of emergency na. Ano? Walang kuryente? Pinuno ng bansa, wala ng kuryente. Totoong nawalan na ng kuryente. Ang buong lungsod ng Long ay wala ng kuryente. Zhang Wei, siya. Alam ko, nagtagumpay siya. Anong blackout ba ang sinasabi nyo? Isang estudyante lang siya. Paano siya magiging ganoon kagaling? Anong nangyayari dito? Baka naman totoong nawalan na ng kuryente. Imposible. Hintayin mo ako at titignan ko. Baka nag-trip lang ang switch. Ano ito? Talaga bang nawalan na ng kuryente? Anong balita? May contact na ba kay Zhang Wei? Ang anti-matter weapon nila, totoo ba o hindi? Ano? Brownout sa buong lungsod ng Long. Ang anti-matter weapon, tila totoo nga. Hello? Makipag-ugnayan agad sa mag-amang Zhang Wei? Gawin ang lahat ng makakaya para maging si Zhang Wei at ang kanyang ama ay maging mamamayan ng Amerika. Basta pumayag sila ang magiging director at deputy director ng Particle Research Institute sa Amerika at bibigyan natin sila ng 10 bilyong dolyar na sweldo kada taon at ang aming pinakamataas na opisyal sa Amerika ang magbibigay sa kanila ng parangal, ibigay ang pinakamataas na karangalan ng Amerika. Tsaka isa pa, kung ayaw ng mag-ama, hindi natin maaaring hayaan ang bansang Shia na magkaroon ng anti-matter weapon. Naintindihan mo ba ako? Zhang Wei, sana ay huwag kang tumanggi sa magandang alok. Hahaha, Zhang Wei, hindi ba sabi mo ay pakikita mo sa amin? Ngayong maliwanag ang paligid, ano ang ipapakita mo sa amin? Na puro ka lang salita? Ha? Puro ka pa rin kalokohan. Dapat na siyang hulihin. Zhang Wei, tingnan ko lang kung hanggang kailan ka pa magkukunwari. Tapos na ang 3 minuto. Ang antimatter weapon na lampas sa inyong kaalaman ay parating na sa lungsod ng Long. Ano ito? Brownout na naman! Walang kuryente! Tapos na ang pag-charge ng antimatter device at pagkatapos nito, oras na para ipakita nito ang kanyang lakas. Walang kuryente uli. Anong nangyayari? Walang kuryente? Nawalan na naman ng kuryente. Tahimik. Tumahimik kayong lahat. Nagawa mo na ang gimmick na yan kanina. Huwag mo nang asahang maloloko mo pa ako uli. Anong nawala ng kuryente? Gawa-gawa mo lang ito. At sarili mong drama lang ang lahat ng ito. Hello? Ano? Buong lungsod ng Long ay walang kuryente dahil sa hindi malamang dahilan? Imposible. Huwag niyo akong subukang pagtulungang lokohin. Huwag niyo ring isiping pinatay niyo lang ang main switch ng hall na ito para lang tulungan siyang pagtakpan ang kanyang kasinungalingan. Tumahimik ka. Direktor, pakiayos po agad ang lahat ng mga kagamitan at lumayo po kayo sa anumang kalat. Pagkalipas ng halos 1 minuto, magkakaroon ng isang hindi pa nararanasang matinding enerhiya mula rito sa venue at magsisimula ang pagyanig ng lupa. Ang pagyanig na ito ay sasalot sa buong lungsod ng Long, kaya kailangan nating maghanda ng maaga. Zhang Wei, tinitingnan ko lang kung hanggang kailan ka pa magkukunwari. Bureau Chief, mayroong hindi kilalang enerhiya na nag-iipon sa ilalim ng lupa ng lungsod ng Long. Gaano kalaki ang tantiang sukat ng enerhiya? Tinatayang nasa 10 bilyong joules po. 10 bilyong joules? Totoo nga ito. Abisuhan agad ang buong lungsod para sa babala.
magsagawa ng agarang paglilikas sa mga tao, pumanap agad ng ligtas na lugar. Opo. Talagang totoo pala, ang antimatter weapon ay sa wakas na imbento na sa ilalim ng Great Xia. Paano nangyari? Bakit biglang nawalan ng kuryente? Ito na ba talaga ang epekto ng antimatter experiment? Paano magiging posible ito? Hindi lang pala ito nagkataon. Babala sa lindol? Paano? Totoo palang darating ang lindol. Hindi nga ito biro. 5, 4, 3, 2, 1. Sa dati kong buhay, hindi ko nakitang ang Great Xia ay gamitin ang sandatang antimatter upang tumayo sa rurok ng mundo. Hindi ko nakita ang mga dayuhan na tignan nang may paggalang ang mga mamamayan ng Great Xia. Ngunit sa buhay na ito, napaaga ako ng 40 taon sa pagdadala ng sandatang antimatter sa Great Xia. Mapupunuan ko na kaya ang mga pagkukulang ng dati kong buhay? Hoy, nasaan na? Yung lindol mo. Sa pagkakataong ito, ano na namang pakulo ang ipapakita mo sa amin? Ano, maglalabas ka ba ng floor vibrator? Para lang gumawa ng kunwaring lindol? Walang kahit anong floor vibrator sa buong mundo ang kayang gumawa ng sapat na lakas para mayanig ang lungsod ng Long gamit ang 10 bilyong joule na enerhiya. 10 bilyong joule pa rin? Alam mo ba talaga kung gaano kalakas ang 10 bilyong joule? Tama. May alam ka ba talaga sa konsepto ng enerhiya? Siyempre alam ko, ang 10 bilyong joule ay katumbas ng pagsabog ng 2 toneladang TNT. Alam mo naman pala, bakit ka pa nagsisinungaling? Iniisip mo bang wala kaming alam? Talagang wala kayong alam? Dahil ang imbensyon ko ay higit pa sa abot ng inyong kaalaman. Bureau Chief! Ano na? Sigurado bang 10 bilyong joule ang taya nyo? Kumpirmado po, 10 bilyong joule. 10 bilyong joule. Totoo nga, 10 bilyong joule. Ang enerhiyang ito ay umabot nga ng 10 bilyong joule. Bureau Chief, ano pong meron sa 10 bilyong joule? Kahit malaki ang enerhiyang iyon, hindi naman yata sapat iyon para magulat kayo ng ganyan. Wala kang alam. Ang lakas na ito ay nanggaling lamang sa singaw ng enerhiya ng ion ng antimatter device pero umabot na agad ng 10 bilyong joule. Tignan mo, alam mo ba kung gaano kalakas ang hatid ng anti-energy na ito? Hindi ko po alam. Halos 100% ang gamit nito. Sa madaling salita, itong natapon na 10 bilyong joule na katumbas ng 2 toneladang TNT ay baka 0.001% lang ng kabuuang enerhiya ng antimatter. Ito na ba ang kapangyarihan ng antimatter weapon? Kahit wala pang 0.001% ng enerhiya, ay katumbas na ng 2 toneladang TNT explosive. Ang 1 tonelada ay katumbas ng 1,000 kilo, at ang 1 kilong TNT explosive ay sapat na para pasabugin ang buong gusaling ito. Napakalaki po pala ng enerhiyang iyan. Bakit ka natatakot? Ang kailangan nating harapin ngayon ay ang 10 bilyong joules na enerhiyang ito. Bilis, ituloy mo na ang pagbibigay ng babala sa mga mamamayan. Opo, Bureau Chief. Juan, sigurado ka bang hindi na natin kailangang lumabas? Pakinggan mo ang sirena, kanina pa iyan tumutunog. Maayos lang iyan. Hindi nyo po maintindihan, gawa-gawa lang ito ng isang estudyante sa high school, isa lang itong kalokohan. Lahat ng ito ay peke, hindi ko alam kung anong nangyari sa gobyerno at naniwala sila. Pero naputol na ang live stream. Baka naman tungkol ito sa isang sikreto. Ang judge na si Elder Gia ay ang dean natin sa Akademya ng Agham ng Shia. Kung sinabi niyang peke, ibig sabihin ay siguradong peke iyon. Huwag na po kayong mag-alala. Paunawa sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Long. May malakas na enerhiya ang nakatakdang kumawala sa lungsod ng Long. Magdudulot ito ng pagyanig sa buong lungsod. Pakiusap na ingatan ang mga gamit na madaling mabagsak. Maging ligtas at huwag pong magpanik. Inuulit po namin, paunawa sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Long. Juan, tumutunog na naman ang broadcast. Dapat na siguro tayong mag-ingat. Ang high school student na iyon ay nabuko na ng mga eksperto sa Academy of Sciences, kaya magpahinga na lang po kayo. Gusto ko lang makita kung paano mo tatapusin itong lahat. Hindi mo ba talaga balak magtago? Bakit naman ako magtatago? Naniniwala ka ba talagang magkakalindol? Pero wala ba kayong nararamdaman? Parang yumayanig na. Eto na naman tayo. Ano bang problema mo? Imahinasyon mo lang ang lahat ng iyan. Narito na
totoo nang yumayanig. Nagtagumpay ang batang iyon. Nakagawa siya para sa Great Sia ng isang antimatter weapon. Nandyan na ba tayo? Gaano pa ba katagal? Malapit na po. Pinuno ng bansa. Sa loob ng 10 minuto, ang Panginoon ng lungsod ng Long na iniutos niyo po kanina ay nauna na doon. Huwag na po kayong mag-alala. Paano akong hindi mag-aalala? Nakalasalay dito ang kapalaran ng Great Xia. Ano po? Ano pong nangyayari? Yan ang pagyanig. Ito ang pagyanig mula sa antimatter device. Nagtagumpay si Jiang Wei. Hindi ba't may lindol daw? Hindi ba't may yanig daw? Nasaan na? Sige nga, yumanig ka. Tama ka, Jiang Wei. Sa tingin ko talaga, ayaw mo lang aminin ang pagkakamali mo. Maghintay ka lang. Kasama ang basurang tatay mo, ay sama-sama kayong magbabayad sa harap ng batas. Nagpapanggap pa rin siya. Maghanda na ang lahat. Bilis, maghanda na kayo. Matandang ko, ikaw. Sinasabi ko sa iyo, ito ang sentro ng enerhiya. Dito ang pinakamalakas na yanig. Gusto mo akong lukuhin? Paano naman mangyayaring? Sandali! Kung niloloko kita, alam mo na ba ngayon? May kuryente na. Tapos na rin sa wakas. Tama ka, tapos na ito. Nakuha na ang antimatter. Pagkatapos nito, kailangan na lang nating ilagay ito sa negative ion trap constraint device. Hindi ako makapaniwalang nasaksihan ko ang paglikha ng isang himala. Anak, nagawa mo. Naku, lagot na. Kapag nakuha niya ang pagkilala ng lahat, baka maging isa na lang akong salarin na humarang sa pag-unlad ng teknolohiya ng Great Xia. Hindi maaari. Hindi masisira ang autoridad ko. Jiang Wei, nagtagumpay ka po. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay itatala sa kasaysayan. Mula ngayon, ang buong Great Xia ay ipagmamalaki ka po. Pagbati sa iyo, Jiang Wei, naabot mo ang pangarap na hindi kailanman nagawa ng iba noon. Tagumpay ang eksperimento. Nagtagumpay si Jiang Wei at bumalik na ang live broadcast. Pumunta na kayo agad doon. Gusto kong ako mismo ang magdiwang kasama niya. Opo, sir. Napakalakas ng yanig. Ang ibig sabihin ng panginginig na ito ay Tama, nagtagumpay si Jiang Wei. Ito ay isang pambihirang tagumpay na wala pang nakakagawa noon. dapat makuha natin ang mga unang detalye. Bilis! Sumunod ang kamera. Dapat tayong maging kauna-unahan na makita ng personal si Jiang Wei. Pagkatapos ng araw na ito, siguradong magmamarka ang pangalan niya sa kasaysayan. Ginoong Jiang Wei, tagumpay mong naimbento ang antimatter weapon. Ano na po ang plano mo sa hinaharap? Binabala ko ang aking... Wag na wag kayong magpapaloko sa kanya. Wag na wag kayong magpapalin lang sa kanya. Elder Gia, nasa harap na natin ang katotohanan. Wala nang saysay ang sabihin pa ang mga ito ngayon. Tayo ay dapat nang tanggapin na matanda na tayo. Sa totoo lang, 10 taon na ang nakakalipas. Natapos ko na ang pagsasaliksik sa sandatang antimatter. Noon sana, nais pa kitang bigyan ng respeto at pati na rin kay Zhang Guoqiang. Ngunit dahil narito na tayo sa ganitong sitwasyon, wala na akong ibang pagpipilian kundi sabihin ito. Sa katunayan, ang totoong dahilan kung bakit napalis si Zhang Guoqiang sa Academy of Sciences noong una ay hindi dahil sa pagsasaliksik niya ng sandatang antimatter. Ang proyekto niya sa sandatang antimatter ay simulat sa pool ay nasa ilalim ng pamumuno ko. Ang tunay na dahilan kung bakit siya napaalis sa Academy of Sciences ay dahil naiwala niya ang mga kritikal na datos ng sandatang antimatter na pinaghirapan ko ng maraming taon. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Noong una pa lang ay hindi talaga nawala ang mga dokumento, kundi sadyang itinago niya ang mga ito. Sinungaling ka. Kailan ko ba kinuha ang mga dokumento mo? At kailan ka pa naging pinuno ng proyekto para sa antimatter weapon? At ikaw, Jiang Wei, bilang anak ni Zhang Guoqiang, ginamit mo lang ang aking mga sinaliksik para makagawa at makaimbento ng mga antimatter weapon. Hahaha. Anong itinatawa-tawa mo? Siguro dahil nabuko na kita. Kaya nagpapanggap kang inosente para makalusot ka sa sitwasyong ito, ano? Tumatawa ako? Dahil hindi pa ako nakakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Ikaw. Sigurado ka ba na ang antimatter energy cannon
ay matagal mo nang natapos ang pananaliksik? Sigurado ka ba? Tungkol sa antimatter energy cannon. Na noon pa ay tapos mo na itong gawin? Oo, siyempre. Pero sa pamamagitan ng pagkuha sa mga mahalaga kong datos at pagkopya ng isang tapos na produkto, masasabing may kaunting talento ka naman. Ngayon, ganito na lang, payag akong isama ka sa pangkat ng Daxia Academy of Sciences. Ako mismo ang magtuturo sa iyo. At kasabay nito, papayagan ko rin ang iyong ama na bumalik sa Academy of Sciences para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Narinig mo ba yon? Zhang Wei, magpasalamat ka na agad kay Elder Gia. Elder Gia, napakabait niyo po. Hindi lang siya nagpatawad sa ginawa mong pangunguha ng mga dokumento. Kung hindi ay, pumayag pa siyang maging guro mo. Napakalaking grasya nito. Ha. Diyos ko naman. Hoy, anong itinatawa-tawa mo? Magsalita ka. Babalik kaming magama. Sa Academy of Sciences? Ano, para dalhin habang buhay ang kasalanan ng pangunguha ng mga dokumento mo. Tama ba? At pagkatapos ay ibibigay sa iyo ang parangal sa paggawa ng sandatang antimatter. Talagang napakagaling ng plano mo Professor Gia, sino ka sa akala mo? Wala kang karapatang maging guro ko? Napakahusay mo nga talagang gumawa ng sarili mong plano, Professor Gia. Sino ka ba sa tingin mo para maging guro ko? Ikaw. Zhang Wei. Zhang Wei sa ating Great Xia na dekano ng Akademiya ng Siyensya, ang marangal na Great Xia at kandidatong haligi ng bayan na si Elder Gia. Nagsalita ka ng ganyan? Hindi ba't wala ka na sa lugar? City Lord. Siya ang City Lord ng lungsod ng Long. Bakit? Narito ka rin ba para tulungan siyang baluktutin ang katotohanan? Sadyang may galing nga ang kabataan. Pero para sa mga nakatatanda gaya ni Elder Gia, dapat pa rin matutong gumalang sa nakatatanda. Sa utos ng pinuno ng bansa, sisiyasatin ng Akademya ng Siyensya para sa mga walang silbing opisyal. Zhang Wei, sumama ka sa akin at magkunwari. Sa inyong lahat, ngayong araw, ay nagpapasalamat ako sa inyong pagod. Ang usaping ito ay posibleng may kinalaman sa kumpidensyal na impormasyon. Kaya nakikiusap ako na mauna na kayong umalis. Elder Gia, matagal na kitang gustong makilala dahil bilib na bilib talaga ako sa iyo. Kilala niyo po ako? Siyempre, sino ba sa buong bansang Xia ang hindi nakakaalam sa pangalan mo? Ikaw kaya ang tunay na otoridad sa bansang Xia. Dahil sinabi ni Elder Gia na ninakaw niyo ang kaniyang dokumento, ibig sabihin ay ninakaw niyo nga ito. Si Elder Gia, bilang direktor ng Academy of Science, magsisinungaling ba siya sa mga ganitong bagay? Kayo, talagang sobra na ang ginagawa niyo. Malinaw na ginagamit niyo lang ang inyong kapangyarihan para mang-api. Kayo, masyado na kayong nangaapi. Malinaw na ginagamit niyo lang ang inyong kapangyarihan. Ano ngayon kung gamitin ko ang kapangyarihan ko? May problema ba roon? City Lord, medyo sumusobra na po kayo. Elder Gia, ang anak ko ay kayo ang nagpasok sa Academy of Sciences. Huwag po kayong mag-alala, magkakampi tayo. Mabuti naman. Dito po, pinaalis ko na ang lahat ng ibang tao. Ano man ang maging resulta ngayon, kayo na po ang masusunod. Sige, maganda yan. Mahusay. Zhang Wei, ano pa ba ang masasabi mo? Ano? Tama na. Hindi ko na talaga ito mapapalampas. Elder Gia, sumusobra ka na? Hindi ko na kayang matiis ito. Elder Gia, sobra ka na. Hindi ko na talaga ito kaya. Matandang Gu, anong ikinagagalit mo dyan? Galit ako? Akala ko noon, mapagmataas ka lang talaga. At ang totoo, ay iniisip mo ang kabutihan ng Great Xia. Ngunit ngayong nakikita ko na, isa ka lang palang mapagpanggap na banal. Matandang Gu, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Sa pilitan mong kinukuha ang gawa ng iba. At sinasabi mong sarili mong imbensyon, akala mo ba hindi ko mahahalata? Nagkukunwari ka pang mabuti na ginagawa mong estudyante ang iba. Pero ang totoo ay hindi ka nag-iiwan ng anumang pagkakataon para mabuhay sila. Matandang Gu, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Ang antimatter na armas na ito ay base sa mga datos na pinaghirapan kong pag-aralan noon. Ngunit winala lang ito ni Zhang Guochang. At ngayon, ang anak niya ang nagpakita ng isang tapos na antimatter na armas. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ito? Ang mga resulta ng pananaliksik mo? Eksakto. Ano bang kakahayan mo, Gia Ping?
baka hindi alam ng iba, pero sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Sa loob ng maraming taon, gumamit ka ng iba't ibang paraan para sa pilitang angkinin ang mga proyekto at resulta ng gawa ng iba. Di ba? Inakala ko pa naman na ginagawa mo iyon para bigyan ang mga proyekto ng mas maayos na kapaligiran para sa eksperimento. Pero ngayon, kitang-kita na ginagawa mo lang ang lahat ng iyon para sa pansarili mong kagustuhan. Puro ka kasinungalingan. Anong ibinigay sa'yo ni na Zhang Wei bilang kapalit para siraan mo ako ng ganito? Hahaha. Sinisiraan kita? O sige, sabihin mo, para sa pag-iimbak ng antimatter, ano ang prinsipyong ginamit sa anion beam confinement device? Ano? Ito ay isang masiselang impormasyon, hindi ito maaaring sabihin dito. Kailangan kong mag-ingat, baka may nakikinig na mga dayuhan sa paligid. Nakikinig sa paligid, sabi mo sa akin. Natatakot ka na baka may makikinig na dayuhan, pero hindi ba't ikaw naman ang mismong tenga ng mga dayuhang iyon? Kalokohan. Sige, kung hindi natin pwedeng pag-usapan iyan, ibabahin ko ang paksa. Tatanungin kita, ang tungkol sa ion trap isolator na gumagamit ng magnetic field para kontrolin ang antimatter. Ano ang formula sa pagkalkula ng magnetic force laban sa antimatter? Kaya mo bang isulat iyon? Tungkol sa paglaho ng antimatter, ang energy formula sa katumbas na bigat nito, isusulat mo ba ang prinsipyo kung paano nabubuo ang antimatter at ang karaniwang paraan sa pag-extract nito sa ngayon, alam mo ba? Huwag mo akong subukan gamit ang mga simpleng bagay na iyan. Iniinsulto mo ang posisyon ko bilang dekano ng Academy of Sciences. Sinungaling ka. Ang linya ng iyong eksperto ay hindi tungkol sa microparticles. Dahil ang pinag-aaralan mo ay ang pinakasimpleng macrophysics lamang. Ang teknolohiya para sa antimatter weapons ay isang bagay na wala kang kaalam-alam. Paano mo nasasabing na imbento mo na ito higit 10 taon na ang nakakaraan? At paano mo masasabing ninakaw ni Zhang Guoqiang ang iyong mga data? Manahimik ka. Ano man ang sabihin mo, ang antimatter weapon ay produkto ng aming Academy of Sciences. Hinding-hinding mangyayari na maimbento ito ng isang hamak na estudyante. Hemp. Elder Gu, ano man ang mga katwiran mo, mas pinipili kong maniwala kay Elder Gia dahil si Elder Gia naman talaga ang tinitingalang henyo sa Great Xia. Kayong lahat, magkakasabwat kayong lahat sa kasamaan. Magkakampi kayo sa gawaing masama. Matandang Gu, sa tingin ko ay tumatanda ka na. Nawawala ka na sa iyong katinuan. Hindi ka na nararapat magsilbi bilang direktor ng Physical Research Institute ng Academy of Sciences at bilang pangulo ng Akademya ng Daksha. Anong ibig mong sabihin? Dahil si Elder Gu ay matanda na at kung ano-ano na ang sinasabi, babantayan ko siya mamaya at dadalhin sa isang nursing home para makapagpahinga ng maigi. Hahaha, mabuti, napakabuti. Matandang Gu, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa Academy of Sciences upang iulat ang iyong kondisyon sa pinuno ng bansa. Pipili kami sa Academy of Sciences ng panibago at karapat-dapat na tao upang maging direktor ng Physical Research Institute at maging bagong pangulo ng Akademya ng Daksha. Jiaping, talaga bang wala ka ng takot sa batas? Hahaha, Professor Chen, tingin mo ba ay tama ang mga sinabi ko? Opo. Tama po kayo, sir. Hahaha. Matandang Gu, ngayon ang City Lord ng lungsod ng Long at pati si Professor Chen ay nasa panig ko na lahat. Hay, sa tingin mo ba ang buong grade siya ay makikinig sa isang ulyanin at liyanong matanda na tulad mo, ha? Makikinig ba kayo sa kanya, sa isang hamak na estudyante at sa kanyang walang kwentang ama? Hahaha, tama ang sinabi mo. Ginagawa ko ang lahat ng gusto ko sa Science Academy. Ako ang batas doon at walang sino man ang makakaangal sa kapangyarihan ko. Ang sinumang maglakas loob na suwayin ako ay tatapon ko sa probinsya. Haha, sasabihin ko sa iyo ang totoo, Zhang Wei, nung napaalis ang tatay mo sa Science Academy, wala naman talagang malalim na dahilan. Sadyang matigas lang ang ulo niya dahil hindi niya ako hinayaan na madaling makuha ang pondo para sa mga proyekto niya. Oh, pati ikaw, mukhang magaling ka. Sabihin mo sa akin, anong pangalan ng anak mo? Para naman sa Science Academy ay mabigyan ko siya ng sapat na atensyon. Pagdating ng panahon, posibleng gawin ko pa siyang direktor para may mapaglibangan siya. Hahaha. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Elder Gia. Hahaha. Maliit na bagay lang iyan. Kaya ngayon, tungkol sa antimatter weapon, maaari na ba nating ituring na tapos na ang usapan? Opo. Hahaha. Mabuti naman. Zhang Wei, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Handa ka na bang maging estudyante ko? Handa akong kalimutan ang nakaraan para payagan kang makasali sa Academy of Sciences. Uy, pag-isipan mong mabuti yan. Ang pagsali sa Academy of Sciences
ay magdadala ng malaking karangalan sa iyong pamilya, isa itong pambihirang pagkakataon. Huwag kang maging pasaway at mapagmataas. Kailangang pag-isipan mo itong mabuti. Nakita mo naman ang nangyari kay Elder Gu, di ba? Ano? Ang magiging kapalit kung hindi ka susunod sa akin ay kailangan mong paghandaan ng maigi. Isipin mo ng mabuti ang kinabukasan mo. Tama na. Huwag na natin kausapin pa si Jiang Wei. Tungkol naman sa antimatter weapon, tapos na ang usapan at pinal na ang lahat. Ang tagumpay at lakas nito ay nakita nating lahat. Jiang Wei, ikaw bilang inventor nito. Ayo po. Nagkamali ng basa si City Lord dahil ako ang tunay na inventor. Tama ang sinabi mo. Nagagawa ko ang lahat ng gusto ko sa Academy of Sciences. Ako ang autoridad. Walang sino man ang makakabuwag sa kapangyarihan ko. Sino mang kumalaban sa akin, ipapatapon ko sa probinsya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Zhang Wei, noong pinalayas ang tatay mo sa Academy, wala naman talagang malalim na dahilan. Masyado lang siyang matigas ang ulo dahil hindi niya ako hinayaang kunin ng matiwasayang pondo para sa proyekto niya para ibulsa ito. Jiaping, bilang dean ng Academy. Ang pagnanakaw ng pondo, pang-aabuso sa kapangyarihan, at ang lahat ng mga ebidensyang ito, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Jia, huwag mong isiping kontrolado mo na ang lahat, hindi ba? O baka naman akala mo ay ang lahat ay gaya ni Professor Chen na walang prinsipyo at sipsip sa mga makapangyarihan. Hindi yan mangyayari. Kayo. Nagsabuatan kayo para lokohin ako. Kung hindi dahil doon, paano kaya aamin ng isang tuso at madayang nagaya mo sa sarili mong mga kasalanan? Pa, narinig mo ba iyon? Noong pinaalis ka sa Academy of Sciences, hindi mo iyon kasalanan, pinagplanuhan ka lang nila. Oo, narinig ko. Sinabi ko na sa inyo, tutulungan kitang linisin ang iyong pangalan. Ngayon, lahat ng nawala sa iyo noon, isa-isa kong babawiin para sa iyo. Sige. Elder Gu, Wag na. Wag mo na akong intindihin. pasensya na po Elder Gu, hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa inyo noon. Akala ko po kasi ay gaya kayo ng mga kasamahan nila. Hindi ko akalain na. May kasalanan din ako. Naging masyado akong matigas ang ulo noon. Pero ngayon ay naliwanagan na ako. Great siya. Dahil mayroong kabataang gaya mo, isang karangalan ito para sa ating great siya. Zhang Wei, dahil naayos na ang lahat, kailangan nating lumipat ng lugar para pag-usapan ng mas detalyado ang tungkol sa mga antimatter weapon. Tungkol naman sa kanilang dalawa, mayroon ng mga taong dadala sa kanila sa nararapat nilang kalagyan. Sa tingin nyo ba? Talagang nanalo na kayo? Ano pang hinihintay nyo? Lumabas na kayo. Professor Jia, mahusay ang ginawa mo. Mga espiya ng Estados Unidos? Jiaping, nakipagsabuatan ka sa mga taga-Estados Unidos. Alam mo bang kataksilan ang ginagawa mong iyan? Jiaping, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maliwanag na mayroong napakaraming taong nagbabantay sa labas. Paano sila nakapasok? Ano sa tingin mo? Ano? Ang buong bulwagan ay ako ang nanguna sa pagpapatayo noon. Ang bawat labasan dito. Hindi ba't mas pamilyar ako kaysa sa kahit sino? Kaya pala noon pa. Simula pa pala noon ay nakikipagsabuatan ka na sa kanila. Kayo ang pumilit sa akin. Makinig ka na lang. Hindi ba mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang resulta ng pananaliksik? Ano? Kayong lahat? Pinipilit niyo ako sa sitwasyong ito? Distinguished guest, kamahalan. Distinguished guest, kanina, ako ang nagbigay sa inyo ng sikretong lagusan para makapasok. At mamaya, kailangan nating kunin na lang ang aparatong iyon. Naniniwala ako na sa antas ng teknolohiya ng Amerika, tiyak na mauunahan natin ang Great Xia para matapos ang pag-deploy ng antimatter weapon. Tsaka isa pa, sila ay panatuklasan na ang ginawa ko. Dati nating pinagkasunduan kay Director Mike na maaari akong lumipat sa Amerika. Tingnan mo, sa pagkakataong ito, isama nyo na rin po akong umalis, ha? Ikaw. Alis. Ginoong Jiang Wei, ako si Jerry mula sa Amerika. Kinakatawan ko ang Amerika upang formal na imbita si Ginoong Zhang Wei, pati na rin ang iyong ama na sumali sa Amerika. Kami sa Amerika ay handang magbigay sa iyo ng 10 bilyong dolyar na sweldo kada taon at maaari pa kaming gumawa ng isang eksklusibong laboratorio para sa iyong malayang pananaliksik. Kung pumayag ka, ang aming pinuno mismo ang magbibigay sa iyo ng parangal at ibibigay sa iyo ang sa Amerika na pinakamataas na karangalan. Ito, hindi ito posible.
Ako ang may pinakamalaking ambag dito. Ako yun. Ano? Anong nangyayari sa inyo sa Amerika? Sino ka sa akala mo? Isa ka lamang utusan namin. Si Ginoong Zhang Wei, ang tunay na talentong kailangan namin. Hindi ito maaari. Bakit? Bakit, ha? Ang isang taong nagtaksil sa sariling bansa, paano siya rerespetuhin ng iba? Zhang Wei, ano naman kaya ang pipiliin mo? 10 bilyong dolyar na sweldo kada taon, isang sariling laboratorio, ang pinakamataas na karangalan ng Amerika. Masyado nyo naman akong pinahahalagahan. Hay. Sir, sa inyong walang katulad na galing, talagang karapat-dapat kayo sa ganyang klase ng pagtrato. Sayang nga lang, ang gusto ko ay hindi nyo kayang ibigay. Sir, kung may hiling man kayo sabihin nyo lang, gagawin namin ang lahat para matupad yan. Gusto kong maging maunlad ang Great Xia, na ang mga mamamayan ng Great Xia ay mamuhay ng payapa, at ang mga tao ng Great Xia ay makapaglakad ng may dangal sa buong mundo. Saan mang sulok ng mundo, darama nila bilang mamamayan ng Great Xia ang matinding pagmamalaki sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya mo ba itong ibigay? Anong pinaglalaruan mo ba ako? Pasensya na. Hindi ko pagtataksilan ng bansa ko. Ngayon hindi. At sa hinaharap, hindi rin mangyayari yon. Alam mo ba na ang pagtanggi sa aming mga taga-Amerika ay mayroong matinding kahihinatnan? Alam ko. Alam ko. Ang mga bagay na hindi makuha ng Amerika, mas gusto nyo pang sirain, huwag lang itong mapunta sa amin sa mamamayan ng Daxia. Ahaha, dahil alam mo na pala, bakit nangangahas ka pa ring tanggihan kami? Dahil mas pipiliin kong harapin ang lahat ng nakatayo, kaysa mamuhay na nakaluhod. Sayang naman. Ginoong Zhang Wei, kung Amerikano ka lang sana. Paalam na. Nabigyan man ng bagong buhay, hindi pa rin ba makakatakas sa tadhana? Ganoon ba talaga kahirap para sa aking Great Xia ang bumangon? Sino mang kumalaban sa aking Great Xia, parurusahan saan man kayo magtago. Pasensya na, medyo nahuli ako. Halika, ang mahalaga ay dumating ka. Ha. Sana ay mas marami pang kabataang tulad mo ang mayroon dito sa Great Xia. Pasensya na. Ako ang may kasalanan at hinayaan kitang mapahirapan. Ginoong Zhang Guoqiang, bilang kinatawan ng Great Xia, ay humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ang isang mananaliksik na gaya nyo, na ilang taong naging biktima ng mga pakana ni na Jiaping, ay pagkakamali ng ating Great Xia. Hala, huwag niyo pong gawin yan. Kayo po ang pinuno ng bansa. Sino lang ba po ako para bigyan niyo ng ganitong halaga? Hindi po, dahil ito ay sa tulong ng mga gaya nyong mga dalubhasang mananaliksik, kung kaya't nananatiling matatag ang Great Xia. Kahit noon pa man sa Great Xia, lagi kaming umaasa sa mga siyentipikong tulad ninyo para makilala tayo sa buong mundo. Yang Ziqiang, makinig ka sa utos ko. Opo. Ipaabot mo ang aking utos, ibalik ang katayuan ni Ginoong Zhang Guoqiang sa lahat ng posisyon niya sa Akademya ng Siyensya, maglabas ng anunsyo sa buong bansa, ibunyag sa publiko ang totoong nangyari noon upang malinis ang pangalan ni Great Xia. Opo. Salamat po, mahal na pinuno. Para naman kay Zhang Wei, ianunsyo sa buong mundo. Ituring si Zhang Wei bilang haligi ng Great Xia, kilalanin siya bilang pambansang eksperto at bigyan ng pinakamataas na proteksyon bilang talento ng Great Xia. Opo. Para sa mga katulad nilang tao, Jiaping, napabayaan ba kita rito sa Great Xia? Hindi po. O baka naman nagkulang ako sa iyo? Ano po? May hinaing ka ba sa akin bilang pinuno mo? Wala po. Napakahusay ng trato ng pinuno sa Akademya ng Siyensya at kailanman ay hindi naging mahigpit sa aming mga benepisyo. Kung ganoon, bakit mo nagawang magtaksil sa ating bansa? Ha? Ako. Hayop ka. Aray. Ilayo sila rito at parusahan ayon sa batas. Opo. Tara, bilisan nyo. Mahal na hari, inapi po ako. Si Elder Gia ang nagutos sa akin. Wala po akong alam. Mahal na hari, maawa po kayo sa akin. Hoy, mahal na hari. Parusahan nyo na lang po ako, wag nyo po akong tapusin. Parusahan nyo na lang po ako. Mahal na hari. Sandali lang. May gusto akong sabihin. Pakawalan niyo siya. Sundin niyo si Zhang Wei. Ha? Anong gagawin mo? Meron tayong ilang usaping kailangang ayusin mula sa nakaraan. Aray. Ang unang suntok na ito ay para sa pagpapalayas mo sa ama ko papuntang probinsya para magtanim. Ganti para sa 10 taon. Kulang pa iyan. Aray. Ang ikalawang suntok namang ito ay para sa lahat ng magigiting na bayaning nagsakripisyo para sa Great Xia. Aray. Gumawa sila para sa Great Xia ng mapayapa at maunlad na mundo. Pero ginamit mo lang ito para manakit ng mabubuting tao, karapat dapat ka ba sa kanila? Kulang pa iyan.
Ang ikatlong suntok na ito ay para sa mga research staff ng Great Xia, isang malakas na tama para sa kanila. Nagpapakasipag sila araw at gabi ng tahimik na nagtatrabaho ng walang humpay, palang sa layunin na hindi hayaang masakop ng mga dayuhan ng Great Xia, pang ang mga mamamayan ng Great Xia ay malayang makatakbo sa ilalim ng sikat ng araw. Pero ikaw, dinungisan mo ang dangal ng pagiging research staff, wala kang karapatang ikumpara sa kanila. Wala kang kaalam-alam sa agwat ng teknolohiya sa pagitan ng Great Xia at Amerika. Malayo ang pagkakaiba. Akala mo ba sa pamamagitan ng isang antimatter weapon ay mababago na ang lahat? Aray alam mo ba kung gaano karaming teknolohiya ang sinasakal at hinaharang ng Amerika sa atin? Kung hindi tayo susunod sa kanila, papanoorin na lang ba natin sila habang hinahawakan tayo sa leeg? Manahimik ka. Ikaw, sa tingin mo ba ay nailigtas mo ang Great Xia? Hindi! Dahil sa ginagawa mo, mapapag-initan lang ang Great Xia ng buong mundo. Tama na. Tama na. Huwag mong gamitin ang iyong iniisip para katawanin ang buong Great Xia. Sa iyong kalooban ay matagal nang nawala ang dignidad nating mga taga-Great Xia. Ano naman kung ang buong mundo ay laban sa atin? Ano naman kung nais harangan ng buong mundo ang ating teknolohiya? Ang mga researcher ko sa Great Xia ay hindi magpapatalo sa kanila. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Ngunit hindi rin tayo natatakot dito. Ha 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 ha. Tama iyan. Jiaping, bakit iniisip mo pa rin ang maling akala na mahina ang aking Great Xia? Totoo na tayong mga taga-Great Xia ay may pinagdaanang madilim na kasaysayan, ngunit ang ating mga ninuno ay patuloy na lumaban at patuloy na nagbago. Hanggang sa ating henerasyon, kailangan nating ituloy ang hangarin ng mga nauna sa atin. Ang ating mga ninuno ay nagsabi noon, ang pangarap na makalipad sa langit. Kailan kaya maabot ang kalawakan? Ngayon, hindi lang natin naabot ang kalawakan, kundi nag-iwan din tayo sa outer space ng mga bakas nating taga-Great Xia. Maging ang ating mga astronaut ay nakatira na rin sa itaas ng kalangitan. Lahat ng ito ay resulta ng ating pagsisikap. Kahit ang ating mga astronaut ay nakatira na rin sa rurok ng langit. Lahat ng ito ay bunga ng ating pagsisikap. Nagkamali ako Pwede bang nagkamali talaga ako? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa Great Xia. Para sa Great Xia. Sa nalalabing panahon ng buhay mo, ay pag-isipan mo itong mabuti. Ilayo sa rito. Mahal na pinuno, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, pinuno. Pinuno, parang awa. Zhang Wei, magpunta tayo sa ibang lugar at mag-usap ng masinsinan. Sige po. Zhang Wei, tungkol sa antimatter weapon, ano ba ang plano mo rito? Maupo ka. Pinuno, balak ko po na ibigay ang antimatter weapon nang walang pasubali sa ating bansa. Pero ito ang pinaghirapan ninyo ng tatay mo. Handa ka ba talaga? Naibigay na lang ito basta sa gobyerno? Ito ang pinaghirapan ninyo ng tatay mo. Handa ka na ba? Naibigay ito sa bansa? Mahal na hari, nagbibiro po kayo. Ang pananaliksik sa antimatter weapon ay para talaga sa bansa. Ibibigay ko man ito, bakit naman ako manghihinayang? Isa pa, ang mga ikinilos ninyo kanina sa loob ng bulwagan ay nagparamdam sa akin na ang pagbigay ng armas sa bansa ay ang pinakatamang desisyon. Mabuti! Huwag kang mag-alala. Hindi ka bibiguin ng Great Xia. Mahal na hari, may masamang nangyari. Naghain ng protesta ang Amerika sa buong mundo. Sabi nila ang ating Great Xia ay palihim na gumagawa ng mga mapanganib na armas. Paparusahan nila tayo. Mamayang alas 8 ng gabi, paparusahan nila ang lungsod ng Long. Paano itong nangyari? Paano nangyari to? Paano nila nagawang bombahin ang pangunahing lungsod ng Great Xia ng ganito? Hindi ba sila natatakot na kondenahin ang buong mundo? Pero. Anong pero? Magsalita ka na. Pero sa ngayon, wala ni isang bansa ang nagsasalita para kondenahin sila. Lintek. Siguradong hindi lang Amerika? Iniisip ko na ang ibang mga bansa, kapag nalaman ang tungkol sa antimatter weapon, ay mamimilit din sa atin. Ang Amerika lang talaga ang naunang umatake. Tama po kayo. Iminungkahi ng kinatawan ng Amerika na basta handa tayong ibahagi ang teknolohiya ng antimatter weapon, ititigil nila mamayang alas 8 ng gabi ang pag-atake sa lungsod ng Long. Kailangan ba talaga nating ibigay ang teknolohiya ng antimatter weapon? Hindi pwede. Hindi natin ibibigay ang antimatter weapon. Pinuno ng bansa. Kapag ibinigay natin ang antimatter weapon na ito, ang katayuan ng Great Asia sa buong mundo ay hindi na magbabago at ang pagbuo ng weapon na ito ay mawawalan lang ng saysay. At isa pa, ang Amerika ay parang isang ganid na lobong walang kabusugan. Kung ibibigay natin ang antimatter weapon ngayon, paano naman sa susunod?
Dapat bang bawat matuklasan ng Great Shia ay kailangang bigyan ng kopya ang Amerika? Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Pinuno ng bansa, 3 oras na lang ang natitira bago mag-alas 8 ng gabi, iminumungkahi ko na ang mga antimatter na nakuha sa makina ngayong araw ay agad na ipadala sa pinakamalapit na planta ng armas upang gumawa ng antimatter missile head at pigilan ang pag-atake ng mga missile ng Amerika. Magaling! Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Ipaalam ang utos ko. Lahat ng pabrika ng armas malapit sa lungsod ng Long ay itigil ang lahat ng ginagawa. Kunin ang antimatter na nakuha ni Jiang Wei sa araw na ito at ikarga ito sa mga misil at dalhin ito sa daungan ng Longcheng 2 Plota upang harangin ang mga misil ng Amerika. Masusunod po. Jiang Wei, ang kapalaran ng lungsod ng Long ay nakasalalay na sa iyong antimatter. Opo. Sa lahat ng mga residente ng lungsod ng Long, pumunta po tayo agad sa mga shelter. Ngayong alas 8 ng gabi, maglulunsad ang Amerika ng pag-atake laban sa lungsod. Nang Long bilisan po ang pagpunta sa mga shelter, gagamit ang Great Shia ng mga sandatang gawa ni Jiang Wei na antimatter weapon para harangin ang pag-atake ng Amerika. Huwag po tayong magpanik, manatiling mahinahon sa paglikas. Mahal, magiging ligtas ba tayo? Huwag kang mag-alala. Dapat tayong maniwala sa ating bansa. Magtiwala sa Great Shia at higit sa lahat kay Jiang Wei. Dumating na ba ang antimatter warhead? Malapit na po. On the way na sila. Sabihan silang bilisan pa. Na-evacuate na ang lahat ng tao? Naghihintay pa ba sila sa mga traffic light? Opo, sir. Oras na. Hindi pa rin ba nila ibinibigay ang teknolohiya para sa antimatter weapons? Hindi pa po. Kung ganoon, huwag niyo akong sisihin. Hayaan niyo ang lungsod ng Long at ang antimatter weapons ay sabay na mawala na lang. Hinto. Ulat na ilunsad na ang America missile at inaasahang darating sa lungsod ng Long sa loob ng 30 segundo. Paano naman ang antimatter warhead? Nasa posisyon na ito at kasalukuyan ng kinakargahan. Bilis, bilis, bilis! Mauubusan na tayo ng oras! Pakiusap, kailangang umabot ito. Hindi pa ba tapos? Kasalukuyan pang inaayos ang mga datos at kinakalkula ang harang na apoy. Bilis, dalian nyo! Ha ha ha. Great Shia. Kasama ang kahihiyan ng araw na ito, magsisisi ka. Tapos na ang pagkalkula sa datos ng pagharang, handa na ang antimatter missile sa kahit anong oras. Ilunsad! Wala nang ibang bansa ang mangangahas na hamakin ng Great Shia dahil ang dragon ng silangan ay formal na nang nagising.